Sino po kayo? Pinipigilan ni Sebastian ang mapaluha. Dahil kahit isinisigaw ng isipan niya na hindi niya anak ang batang babae ay pilit na sinasabihan siya ng puso niya na anak niyang batang iyon. Ganun pa man ay. Sumagot na lang muna siya sa paslit. Ako ang presidente ng bansa, iya. Matutulungan kita kung anong gusto mo. Halos matunaw ang puso na wika ng Sebastian rito. Ang naging dahil yata ng sinabi ni Sebastian para mapayak mula ang bata roon at sinabing, Mr. President, please, can you help my mom leave? Umiyak na pakiusap nito sa kanya. Kaya mabilis nitong niyakap ng mahigpit dahil sa sobrang awa rito. Pagway sinabi niya, Of course, child. I help your mom. I help her. For you. Kaya dito ka muna at pupuntahan ko muna ng mami mo doon sa ospital, ha? Dito ko muna rin muna pansamantaling patitirin ang mga kapatid ng mami mo para mabantayan ka nila, ha? Would it be okay with you? Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Sir Seb, huwag naman po kayong ganun, sir. Ako pang mawawalan ng trabaho pag nagkataon, sir, eh. Please naman po. Huwag na po kayong tumakas. Halatang kinakabahang wika ng driver ni Sebastian. Napangiti tuloy siya sa sobrang kaaliwan nito. Pagkaway mabilis na inakbayan niya ito at nakangising nagsalita. Marcos. Chill, alright? You won't be kicked out from your job, trust me. I can make a good alibi for that. At pagtatanungin ka ng daddy kung bakit ako nakarating doon, just tell him. Tumakas ako at hindi mo na ako napigilan kasi ang tigas talaga ng ulo ko. And trust me, yan din ang sasabihin ko sa kanya mamaya pag uwi ko. Now, dial his number and tell that what happened, okay? Alright, Marcos. Goodbye. Iyon lang ang sabi ni Sebastian bago nakangising lumabas ng limousine nila. Saka mabilis na pumunta sa direksyon ng isang ordinaryong motor na nakita niya sa grahe ng bahay ng driver niya at sumakay agad sa motor na iyon. Doon niya kasi ito pinadiretso kanina nang sumagot ito na, Opo, sa tanong niya na may motor ba ito sa bahay nito. Kaya kahit nagtatakay, sinunod ganito ang utos niya doon muna sila pumunta saglit. Kaya habang papunta pa lang sila roon ay, tawang-tawa na si Sebastian sa kanyang isipan. Dahil hindi nito alam ang tumatakbo sa isipan niya sa mga oras na iyon kanina. At nangyari na nga ang plano niya. Sir Seb, teka. Malakas na sigaw ni Marcos nang bumaba na rin sa sasakyan. At akmang lalapitan siya pero hindi niya na hinintay ang anumang sasabihin nito dahil mabilis niya nang pinandar ang motor na swerte may susi na roon. Saka mabilis na pinaharurot na iyon. At dahil doon ay naiwan na lang ang driver na kinakabahan at nanghihinang nagsalita. Sir Sebastian, motor po ng kapatid ko yan at hindi pa po rehistrado yan. Nanghihinang bulong na lang nito sa hangin habang tinitingnan ng papalayong anak ng presidente. Sa kabilang banda naman, abala naman si Cassandra sa pag-check ng mga pinahinto niyang mga sasakyan roon sa checkpoint area. Siya lang ang mag-isa roon dahil 3 kasama niya roon ay mga pulis tulad niya ay bumili ng makakain nila. Tanghali na kasi ng mga oras na iyon at nagugutom na raw ang mga ito. Kaya inayaan niya na lang ang mga ito. Total kaya naman niyang mag-isang gawin ang trabaho niya roon. O ikaw sir, rehistro mo at lisensya mo. Maotoridad na wika kaagad ni Sandra sa isang lalaking may-ari ng motor na iyon. Pinakita naman ito kaagad sa kanyang papeles nito. Ito po ma'am. Magalang na wika nito kay Cassandra kaya tinignan niya ang mga papeles nito isa-isa. At nang makita niyang kumpleto ang mga ito ng papeles ay tinanguan niya na ito at nagsalita roon. Okay sir, salamat. Makakaalis ka na. Wika ni Cassandra. At sumunod naman ito sa sinabi niya. Marami-rami pa rin siyang chine-check roon. At lihim siyang nagpapasalamat dahil na isa sa wala pa rin lumabag sa mga rules roon. At may lisensya at rehistro lahat. Wala pa rin siyang natitikitan. Kaya lihim na nagpapasalamat siya. At magaan ang loob na napasabi sa isipan ng, maganda yatang magiging araw ko ngayon ah. Halos matatapos ng buong araw na walang nagpapainit ng ulo ko. Kaya sana wala talagang. Ngunit hindi na natapos pa ni Cassandra ang anumang gustong sasabihin niya sa kanyang isipan dahil mabilis na nalaki ang mga mata niya. Kasabay ng bahagyang pag-awang ng kanyang mga labi nang makita niya isang lalaki roon sa unahan na napakabangis ng pagpatakbo ng motor nito. At hindi lang iyon,
Wala pa itong suot na helmet. Kaya malayo pa lang ito ay mabilis na siyang pumito at sinanyasan ito na huminto na at bumaba na sa motor na sinasakyan nito. At sa isip ng dalagang pulis, mukhang mali siya sa naisip niya kanina na parang wala talaga magpapainit ng ulo niya sa buong araw na iyon. Huminto rin naman ang driver sa harapan niya, pero sa marahas na paraan. Kaya ang init ng ulo niya para sa lalaki ay mas lalong nadagdagan lalo nang makita niyang mahigpit na nakasalubong ang makilay nito roon habang nakatingin sa kanya. Kaya agad siyang napahinga ng paggalalim-lalim upang pakalmay naghuhumitaryo ng kalooban para sa ipinakita ng driver sa kanang salita agad roon ng walang suot na helmet at overspeeding. Violation ka sa dalawang yan, sir. Maring wika ni Cassandra at agad nang binigyan ito ng ticket roon na naging dahilan upang mapabuntong hininga ito roon at nagsalita. Look, officer, ganito kasi yun. Pero hindi na binigyan ni Cassandra ng pagkakataon magpaliwanag sa kanyang lalaki at nagsalita ulit siya roon. Rehistro mo at lisensya mo. Kita agad ang dalaga na mula sa mahigpit na pagkakasalubong ng kilay nito ay agad itong napakurap na nakatingin sa kanya. Saka tila nag-aalinlangang sumagot roon. My what? Kaya huminga ulit ng malalim si Cassandra at sumagot rito. Rehistro niyo po sa motor niyo at ang lisensya niyo. At dahil sa sinabi ni Cassandra ay mas lalo yata iyong napakurap-kurap roon. At napansin din niyang agad itong napatikim ng mahina roon saka nagsalita. Ganun ba? Okay, wait for a moment. Hanapin ko lang mga yun dito. Wika ng lalaki at bumaba na nga ng motor nito saka binuksan ang U-box nito roon. Nang halukay ito pagkatapos at si Cassandra naman ay matyagang naghihintay rito habang di na napigilan ang pagtaas kanina ng mga kilay. At nang umabot na ito ng ilang minutong paghalungkat at pakiramdam niya ay wala talaga itong maipakita sa kanya ay nagsalita na ang dalaga. Sir, wala pa rin ba? O wala talaga? Sabihin niyo na lang po sa akin ngayon, sir. At nang magawa ko ng dapat kong gawin sa mga careless driver na katulad niyo. Hindi na naitago ni Cassandra ang iritasyon sa boses niya para sa lalaki. Paano ba naman kasi? Ito pa'y may kasalanan. Tapos may gana pa itong salubungin siya ng hilay kanina. Yun talagang nagpapainit ng ulo niya para sa kaharap. Hindi kasi ito tulad ng ibang careless driver na na-encounter niya na maamo kaagad ang mukha na alam na naka-violate ang mga ito. Ang lalaki kasi ay kabaliktaran ang pinakita sa kanya. Kaya gagawin niyang lahat upang pagbayarin niya ito. Saka presko ang ipinakita nito sa kanya. Sir, may rehistro at lisensya po ba kayo o wala? Untag ni Cassandra ulit sa lalaki nang makita niyang tila wala talaga itong makapakita sa kanya. At tila pa'y nagkakapkap ito sa mga bulsa ng suot nitong faded blue jeans. Napatingin naman ito sa kanya kaagad. Ngunit imbis na magpakabait na ito sa kanya ay ito ang isinagot nito roon sa mas lalong nagpakulo ng dugo niya. Officer, can you please wait? I'll just call someone, okay? Salubong ang makilay na wika nito na agad nagpaahong sa mga labi ng dalaga dahil sa matinding kabiglaan. Ano daw? Hindi makapaniwalang reaksyon na lang ni Cassandra sa isipan at namayawang narito. Nakita naman niyang inilagay na nito ang cellphone nito sa tenga nito at halatang iritableng nagsalita roon sa mataas na tono ng boses. Hello, Marcos. What the hell? Wala bang rehistro at lisensya ang motor mo ito? What? Sa kapatid mo to? But I thought no. Marcos, you listen. No, wait. Huwag mong ibigay sa kanya. Huwag mong sundin ang utos niya. Wait. Oh, shit. Yes, Dad. Hello. No, Dad. Isusuli ko rin naman ito kay Marcos eh. Okay, Dad. Please listen. I forgot to bring my wallet and an officer here just asked me for some legal papers. At hindi pa pala rehistradong motor na ito. At wala pang lisensya. So, Dad, please help me. What? But, Dad, you can just... No, Dad. Please wait. You can just do that. No, Dad. Please. No. Shit. Malutong na mura at bulong ng lalaki roon. Nahalatang bad trip na sa mga sandaling iyon. Sabay frustrated na napahagod sa buhok nito at tumingin sa kanya. Pagkaway nagsalita na ito roon. Officer, can you just spare me today?
I mean, just let me through at may pupunta lang ako para kumuha ng pera pambayad sa mga violations ko. And look, I'm sorry kung nag-overspeeding ako kanina. Nagbabadli kasi ako dahil ayoko masundan ako ng driver ko. If ever maisipan niya akong sundan na lang. At isa pa, hindi ko pagmamayari ang motor na to. I just borrowed this one, okay? So please, officer, kahit ngayon lang, pagbigyan mo na ako. Just let me through. Pakiusap ng lalaki sa kanya nang sa isip ni Cassandra, tisay sana, at malakas ang sex appeal. Pero hambog lang. Parang spoiled ang lalaki. At kitang-kita niya iyon kung paano ito nakipag-usap sa mga kausap nito kanina. Kaya na may sinuyod niya ito mula ulo hanggang paa. At tumingin sa paligid. At sa mga kasama niyang nakabalik na. At abala na sa pag-aasikasok ng iba pang mga tao roon. Sa checkpoint. Pagkaway hinarap niya ulit ang lalaki. At humalukip-kip na nagsalita. Ay ganun? So magiging unfair ako sa mga taong dumaan na. Sa pag-check dito. Para lang sa'yo. I'm sorry sir, pero hindi ako ganyan. At dahil ang dami mong violations, sa dapat mong harapin ang mga konsekwasyon nun. Isa pa, rinig ko kaninang parang hindi mo motor yan. Tapos ang bangis mo pa sa pagmamaneho. Kaya nararapat lang sa'yo na bigyan ng leksyon. At dahil wala ka namang pera, no choice ako para i-impound ang motor na yan. Nagkakaintindihan po ba tayo? Agad namang napaahong ng bahagya ang mga labi ng lalaki sa sinabing iyon ni Cassandra. Saka nagsalita roon. Are you kidding me? Look, wag na lang nating paubutin to sa ganun. Please don't do this. Jesus Christ. Pero sarado na ang tenga ni Cassandra sa pakiusap nito na hindi mo mararamdaman na talagang pakiusap, kundi isang half pakiusap at half na utos. Nais tuloy niyang mapailing roon habang di makapaniwalang nakatingin sa lalaki. Pagkuhay pairap na kinuha niya ng motor nito at nilagay sa area nila, narinig naman ni Cassandra na nagsalita ito kaagad habang nakasunod sa kanya. Officer, come on please. Wag naman ganito. This is total BS. Napakunot naman agad ang noo ni Cassandra sa sinabi nito habang patuloy lang sa paggiyas sa motor patungo sa area nila ng mga kasama niyang pulis. Pagkuhay sa lubong makilay na nagtanong siya rito. Anong BS? Irritabling napabuga naman ito kaagad ng hangin habang sa lubong pa rin ang mga kilay na sumunod sa kanya roon. Pagkuhay sumagot. Well, officer, BS means bullshit. Kasi bullshit naman talagang ginawa mo eh. Di ka na nadala sa pakiusap ko. Sabi ng di akin ng motor na yan eh. Ano na lang ang sasabihin ng may-ari niyan? Tch. Anito at kinalikot ulit ang cellphone nito. Nagpagtinga naman kaagad ang mga tenga ni Cassandra sa sinabi nito. Kaya matapos siyang maipwesto ang tamang motor na ginamit ng lalaki ay takapamewang na hinarap niya na ito roon. Aba sir, at ang galing mo naman talagang makiusap. Talagang nakakaawa ka pong pakinggan at tingnan. Ang galing eh. Nakakadala, nakakaawa. At dahil naawa ko sa'yo, yan tuloy ang ginawa ko. Kasi deserve mong kaawaan eh. O ayan, inimpound ko ng motor mo. Ay, hinirab na motor lang pala. Kung tutuusin nga, hindi lang yan ang dapat kong ginawa eh. Kasi ang dami mong violations. At di ka makabayad sa penalty. Tapos ganyan ka pa magsalita. Talagang nakakaawa ka. Kaya sa susunod matuto ka ng gumalang ha? Kasi imbis na kaawaan ka ng mga pulis o mga LTO, talagang hindi ka nang pagbibigyan sa pakiusap mo sa klase ng pananalita mo. Hindi dahil sa police officer ang kausap mo, kaya gusto kong galangin mo ako. Kundi dahil tao ako. Kaya sa susunod, tao ka rin dapat humausap sa mga kapwa mo tao ha? Para naman kaawaan ka o bigyan ka pa ng tsansa. O siya, sige na, makakaalis ka na. Aniya't babalik na sana sa pwesto niya dahil marami nang nakaantay roon ng mga sasakyan. Pero mabilis siyang napatingin ulit rito nang maagap na nahawakan nito ang kanyang braso. Kaya kunot noong iwinaksin niya kaagad ang kamay nito. Dahil pakiramdam niya ay bigla yata siyang sinaklaban ng bulta-bultahing kuryente sa kanyang katawan nang maramdaman niyang mainit na kamay nito sa kanyang balat. Napaisip tuloy siya ng, anak ng, saan galing yun? Lihim na napalunok na tanong ni Cassandra sa kanyang isipan, saka nagtanong kaagad rito. Sir, kung may gusto kang sabihin sa akin, tawagin mo lang ako. Huwag mo na akong hawakan. Paganahin mo na lang po yung bibig niyo. Napahago naman ulit ang lalaki sa batok nito at tila frustrated na malakas na nagbuga ng hangin bago sumagot sa kanya.
Okay, fine. It was my fault. So I'm sorry. Wala akong helmet? I'm sorry. Nag-overspeeding ako? I'm sorry. Walang rehistro ang motor? At wala akong lisensya? I'm sorry. Hindi ako marunong makiusap ng maayos? Fine. I'm sorry. Hindi mo makita sa akin ang sincerity sa pakiusap ko sa'yo? Again, I'm sorry. Kasi di lang talaga ako sanay na makiusap. Nasanay lang ako na lahat ng gusto ko ay nasusunod. So again, I am really sorry. Very sorry. So please, huwag mo nang i-impound ang motor na yan. Kasi malayo nang narating ko. At wala akong masasakyang paalis sa lugar na to. Hindi rin ako makapag-commute kasi wala akong pera. So please, officer, just please, give me a quarter for now. Kailangan kong motor na yan ngayon para makalis ako sa stress. Kasi baka mabaliw na ako sa mundong ginagalawan ko. Kaya sige ka, pag ako nabaliw, bibiktimahin kita. Gusto mo ba yun? Tonong nagbabanta pa ito roon, imbis na makiusap ng tuluyan. Napanganga na lang ng tuloy si Cassandra at napatampal sa kanyang noo. Pagko ay nagsilita na siya. Alam mo, tama na. Baka ako pang maunang mabaliw sa'yo sa mga malimaling pakiusap mo. Okay na sana yung unay. Bigla na lang tumaob sa huli. Kaya dyan ka na po muna, sir. At kung niinitan kang maglakad paalis, mamaya ka na lang hapon umalis kung ganun. Nakakahiya naman raw kasi sa balat mo. Ang init na nagmula kay Haring Araw eh, sabi niya. Ge, may iwan na po muna kita. Wika ni Cassandra nakita niyang ikinanganga kaagad nito, kaya nais niyang mapangiti na mapailing roon, bago tumalikod ulit rito at nagsimula ng maglakad paalis. Wait officer. Mahinang tawag ng lalaki sa kanya, kaya napahinga ng malalim ang dalaga. Saka itong muling nilingon roon, at iritable nang nagsalita. Ano naman po ba, sir? Nakikita niyo naman po siguro na marami pang nakalinyang mga sasakyan doon. O tapos maubos ang oras ko sa'yo. Officer, listen to this again. And this time, I'll make sure that it will sound more sincere because it literally and genuinely comes from my heart. No, please, listen. It was my fault. So I'm sorry. Wala akong helmet? I'm sorry. Nag-overspeeding ako? I'm sorry. Walang rehistro ang motor at wala akong lisensya? I'm sorry. Hindi ako marunong makiusap ng maayos? Fine, I'm so sorry. Hindi mo makita sa akin ang sincerity sa pakiusap ko sa'yo? Again, I'm sorry. Kasi di lang talaga ako sanay na makiusap. Nasanay lang ako na lahat ng gusto ko ay nasusunod. So again, I am really very sorry. So please, huwag mo nang i-impound ang motor na yan. Kasi malayo nang narating ko at wala akong masasakyan paalis sa lugar na to. Hindi rin ako makapag-commute kasi wala akong pera. So please, officer, just please, give me quarter for now. I really need it. For now, please. Napatitig ka agad si Cassandra sa mga mata nito nang sabihin nito ulit ang mga sinabi nitong iyon. Pagko ay napapalunok na tumingin siya sa buong mukha nito. Ilang segundo silang nagtitigan ng lalaki. Pagko ay napabuntong hininga siya. At magsasalita na sana siya, kaso biglang may nagsalita sa kanyang likuran. O Rodriguez, okay na ba yan? Marami pa doon tayo na. Wika ni Harold na kumakain ng burger. At sobrang laki na ng tiyan dahil sa sobrang kabusugan. Parang nais tuloy niyang mapangiwi roon. Pero pinigilan niya ang sarili. Pagko ay nagsalita na siya. Oo, lapit na kaming matapos. Saglit na lang. Susunod na ako roon. Sumagot din naman kaagad si Harold. Talaga? Sure ka ha? Pakiramdam ko kasi parang hinaras ka nito eh. Parang kanina pa kayo nagpapalitan ng mga salita. Wika nito at maangas na tiningnan ng lalaki. Ano ha? Ba't ang angas mong tumingin dyan? Maangas ka na ba ha? Ha? Wika nito na ikinasalubong kaagad ng kilay ni Cassandra. Ganun kasi talagang ugali ni Harold. Mayabang ito na pulis. Buti pa yung isang kasama niya roon sa checkpoint na si Greg. Mapagkumbaba pa at maintindihin gaya niya. May mga pinalampas na rin sila na may mga may-ari ng sasakyan roon na tingin nila ay may hirap lang talaga at kapos sa pera kaya di makabayad. Kaya winarningan na lang nila ang mga iyon. At sa susunod na pagbabalik ng mga ito ay nakita naman din nila na kompleto na sumapapelas ng mga ito. Kaya masaya na din sila. Lalo pat nagiging kaibigan na din nila ang mga ito. Dahil sa pag-iintindi nila sa mga ito, yung karapat dapat lang din naman naintindihin. Pero si Harold ay
Hindi talaga nadadala ito sa pakiusap. Pagkusay, inaangas-angasan pa nito ang mga tao, kaya marami tuloy nagbabantas sa buhay nito. Pero hindi pa rin ata nadadala. Napabuntong hininga na lang tuloy si Cassandra roon at sinaway na ito. Santiago, yaan mo na. Ako nang bahala sa kanya. Balik ka na lang doon. Susunod na ako. Sige na. Matigas na wika ni Cassandra kaya tiningnan siya kaagad ni Harold. At ang sumunod ay ang lalaki na. Pagkuhay ngumiti na ito ng may tunog. At yung tonong nangiisulto sabay sabing, "Ganun ba? Sige, alis na ako. Pero kung kailangan mo ng tulong ko, sabihin mo lang ha. Dahil baka inaangas-angasan ka ng lalaking yan. Ako na bahala sa kanya. Gay, mauna na ako." Napailing na lang tuloy si Cassandra sa inakto ni Harold. At kitang-kita talaga sa magandang mukha niya ang pag-iinis niya sa pinakitang ugali nito sa lalaki. Kaya kasi sila nasasabihin ng iba na mga pulis patola at mga pulis na mukhang peray. Dahil lang din sa ibang mga kasamahan niyang pulis na hindi magaganda ang mga pag-uugali tungo sa mga ordinaryong mayayaman. Napahinga tuloy si Cassandra ng malalim dahil doon at napabulong ng mahina. Langya naman talaga oh. Agad naman siyang napatingin sa lalaki nang marinig niyang magsalita ito roon. Okay lang po yun, officer. Maangas naman talaga ang mga tingin na pinakita ko sa kanya eh. Kaya okay lang. Pero di ako maghingi ng sorry this time. Kasi deserve niya yun. Saka lang ako maghingi ng sorry sa isang tao pag alam kong mali talaga ako. Tulad ng ginawa ko po kanina. Kaya sorry po ulit. At sana, pagbigyan niyo na po ako sa pakiusap ko. Pangako ko po, officer. Sa susunod na may checkpoint rito. At nagkataong dadaan ulit ako. At itong motor na ito na naman ang ginamit ko. May rehistro na ito at lisensya sa susunod. Mag-helmet na rin ako. At di na mag-overspeeding. Pangako po yan, officer. Kitang-kita na ulit ni Cassandra ang sinseridad sa boses ng lalaki sa pagkakataong iyon. Kaya muli siyang napabuntong hininga at nagsalita roon. Sige, settle muna natin to. Agad namang sumilay mula sa maninipis at mapupulang labi ng lalaki ang isang matamis at masayang ngiti roon bago mahinang sumagot. Okay, thank you. Tumikim naman si Cassandra bago ito tinanguan sa kasinatan ng mga problemang iyon. At nang matapos na nga siya sa ginagawa, sinabihan niya ulit ang lalaki na, "Oh, balik mo na to sa may-ari mamaya ha. Tapos mag-helmet ka na. Mukha ka namang mayaman. Kaya alam kong pag-aalis mo ngayon, kung gugustin mo lang, mabibili mo ng mga kailangan sa motor na ito at maasikaso mo ng mga kailangang papeles. Kaya gawin mo na lang ang dapat at pakabait ka na din lagi. Huwag nang aangas-angas, di ubra sa akin at sa iba pang pulis. Maliwanag ba?" Ngumiti naman ito sa kanya ng matamis at marahang tumango roon saka nagsalita. "Opo, officer. By the way, as I've said, my name is Sebastian, but others call me Seb. Sinabi ko lang to kasi sa susunod, baka pwedeng maging magkaibigan na tayong dalawa. Baka lang naman." Tinaasan naman ito agad ni Cassandra ng kilay, kaya napakamot ito sa batok nito at sumagot. "Sige po, officer. Alis na po ako. Thank you." Anito at tila nag-aalinlangan pang sumakay na sa motor na iyon. At nang pa-under na sana pero pinigilan niya ito agad. "Sandali lang. Huwag mong sabihin nga alis ka na naman na walang helmet. O ito, hiramin mo muna. Lagi naman akong may baon ng extra helmet dito eh. Kaya hiramin mo muna. Suli mo din yan pagkatapos dahil di yan bigay para magkaliwanagan tayo. Gawin mo na agad ang pangako mo ha. At para maghintay ka na lang na magiging okay ng mga papeles mo. Para di ka na ma-hold sa mga checkpoint. Kaya gamitin mo muna yan. At pag isasoli mo na, kailangan kumpleto na rin mga papers sa motor na to. Pakita mo sa akin ha, okay ba?" Agad naman itong tumango ulit sa kanyang sinabi at tila may pinipigil ang matamis na ngiti sa mga labi nito habang sinusuot ang kanyang helmet. "Okay, officer. Thank you for this. I'll return this to you as soon as possible. I promise. Gotta go. Bye. Thank you again, madam." Nakangiting wika ng lalaki at kinakrang-krang ng motor saka sumaludo sa kanya at umalis na nga roon. Pabuntong hiningang naiwan na lamang si Cassandra roon at minabuti na lang na ipagpatuloy ng pag-i-inspection sa ginagawa. Sa mansyon ng Madela Vega. Nakarating na si Sebastian sa kanilang mansyon at gaya ng inaasahan ay mabilis at nag-aalalang sinalubong siya kaagad ng kanyang driver na si Marcos at nagsalita roon. "Sir Seb, naka-president po ang cellphone ko. Kinuha niya po kasi sa akin kanina dahil baka puntahan raw kita doon sa lugar kung saan ka sumabit sa checkpoint na yun. Gusto niya raw po sana na matuto kayo sa kasalanan niyo.
At nakuha niya po ang cellphone ko kanina kasi nasa likuran ko pala si President habang kausap po kita, sir. Kaya pasensya na po kung di po kita nasundo roon at natulungan. Ngunit hindi na pinatapos pa ni Sebastian ang pagsasalita ng kanyang driver at agad siyang ngumiti rito. Saka hinarangan agad ito sa pagsasalita roon. Oh, come on, old pal. It's alright. Sa katunayan nga, gusto kong magpasalamat sa iyo at sa iyong kapatid dahil kung hindi dahil sa inyo, di ko sana makikilalang isang puliswoman doon sa checkpoint na pumukaw bigla ng interes ko. At salamat din dahil ako binigyan ni Dad ng presidential card kaya na-hold ako roon. Kasi kung binigyan niya ako ng presidential card at kung nagkataong kumpleto na sa papeles ang kapatid mo, hindi ako mabibigyan ng pagkakataon ng isang astig na babaeng pulis na makausap siya. At peramin ako ng helmet niya, nasing bango niya. So thank you for that, Marcos. And have a good night. Akin na yung motor ng kapatid mo ha. Bibilin ko na yun. At iti-triple ko ang presyo. Lakas makaswerte eh. Gidyan ka na muna at aakyat na ako. Ciao, old pal. Good mo na wika ni Sebastian rito. At didiretso na sana sa kwarto niya sa itaas pero bigla siyang napatigil dahil biglang may tumawag sa kanyang pangalan sa boses na umalingaw yata sa buong mansyon. Sebastian Lerwick, saan ka galing ha? Bakit di ka dumating sa special event dito kanina? Pagkataon ko na sanang ipakilala ka sa mga tao o di kaya sa buong mundo. There are a lot of press here but you did not show up. What's wrong with you? What were you thinking earlier? Bakit hindi mo talagang magawang maging obedient kagaya ng kuya mo? Ganun na ba talaga kabigat na gawin yun ng isang anak ng Pangulo ng Bansa? Galit na litanya ng kanyang ama mula sa kahang likuran. Kaya lihim na nagtatagis ang kanyang mga ngipin na humarap siya rito at mahinang nagsalita rawan. Dad, pagod ako. Kaya please, wag ngayon. At dahil sa sagot ni Sebastian ay, tila mas lalo yata itong nagalit roon. Dahil ang sabi agad nito ay, Sebastian Lerwick, ganyan ka na ba talaga kabastos at walang galang magsalita ngayon? Kahit sa ama mo? Jesus Christ, Sebastian. When will you even learn to grow up? 28 years old ka na. Ganyan ka pa rin mag-isip. Please be mature na. Ikaw lang at ang Kuya Cedric mo ang matagasunod sa mga yapa ko sa hinaharap. Kaya please lang, magtino ka na. Tingnan mo ang kuya mo. Nasa political world na siya. Ikaw, happy-go-lucky pa rin. Jesus Christ. Tila stress na wika nito sa kanya. Malamig na tingin naman agad ang ipinakitang ekspresyon ni Sebastian sa kanyang ama at nagsalita roon. Kaya niyo lang ba ako pinauwi dito sa Pilipinas, Dad? Ay para sabihin sa akin ang mga bagay na yan? At para ikumpara ako lagi kay kuya? Because for the past few days, yan lang laging bukang bibig niyo sa akin eh. Sa tawag, as a personal, na hindi niyo malang naalala na death anniversary ni Mami ngayon. Kasi lagi na lang mga political issue ang nasa isip niyo. Hindi sa nagrereklamo ako, Dad. Pero sana naman, kahit death anniversary ni Mami, maalala mo pa rin. Kahit yan lang. Kahit din na yung iba pang mga mahalagang bagay sa pamilya natin. Kahit yan lang. Masaya na ako dyan. At nga pala, bago ako tuluyang akyat sa loob ng kwarto ko ngayon, let me just tell you the truth kung saan ako nanggaling pagkatapos kong mahold sa isang checkpoint area kanina. Dinalo ko si Mami sa sementeryo. Siya ang dahilan kung bakit ako tumakas sa mga bodyguards ko kanina. At iniwan si Marcos sa bahay nila. Kasi gusto kong mapag-isa. At walang umaaligid sa akin habang kausap ko si Mami doon. Habang kasama ko siya doon. Kahit pa sabihing hindi ko siya nakikita doon, Dad. At least ramdam kong nandun siya. At nakikinig siya sa mga sinasabi ko. Sa mga hinaing ko. Kaya sana, sa susunod na taon, maalala niyo rin siya, Dad. At sa birthday niya sa susunod na buwan, sana maalala niyo rin yun. Yun lang ang tanging hiling ko sa iyo, Dad. Yun lang. At sasabihin ko din pala ito sa iyo ulit. Ayoko masali sa mundong ginagalawan niyo ni Kuya. Okay na ako sa simpleng buhay na meron ako. Hindi kilala. Hindi pinagkakaguluhan. Ginagalang. At kinakaibigan kung sino man ako. Hindi dahil sa anak ako ng isang presidente ng bansa. Anyways, thank you for listening, Dad. Have a good night. Iyon lang ang sinabi ni Sebastian bago siya marahang tumalikod na mula sa presensya ng kanyang ama at tuloy-tuloy na sa paglalakad roon sa itaas ng hagdan patungo sa kwarto niya. Iyo, sandali. Mag-usap muna tayo saglit. Narinig pa ni Sebastian na wika nito sa baba at sa pagkakataong iyon ay napansin niyang naging malumanin ang tono ng boses nito roon. Pero hindi yun naging dahilan upang huminto si Sebastian sa paglalakad. Pagkus ay parang walang narinig na ipinagpatuloy niya lang ang paghakbang niya sa hagdan hanggang sa makarating siya sa kwarto niya sa itaas.
Dad, any problem? Usisa ng pangalan ng anak ng presidente na si Cedric. Nasa palasyo ng Malacanang neto at nasa balkonahin na ng sala nila roon. Kanina kasi ay sinabi nito sa kanya na pupuntahan muna nito ang nakakabatang kapatid niya na si Sebastian at maghintay roon hanggang sa makauwi na ito. Tumingin naman na tila ba problemado ang ama sa kanya at matapos bumuntong hininga roon ay nagsalita na ito ng mahina. Alam mo kasi anak, pag uwi ng kapatid mo kanina sa mansyon, nakapag-usap kami saglit. Sinabi niya sa akin ang mga hinanakit niya. Sinabihan ko kasi siya na magpakatino na maging tulad mo. Pero ang sabi niya sa akin, kaya ko lang ba daw siya pinauwi dito sa Pilipinas ay para sabihan ko sa kanya mga bagay na iyon at para ikumpara ko raw siya lagi sa'yo. Kasi raw, for the past few days, yan lang daw ang lagi kong bukang bibig sa kanya. Sa tawag raw, as a personal, ni hindi ko man lang daw naalala ang death anniversary ng mami niya ngayon. Kasi lagi na lang daw ang mga political issue na sa isip ko. Ang sabi niya pa, hindi raw sa nagreklamo siya. Pero sana naman daw, kaya sa death anniversary ng mami niyo, maalala ko pa rin. Kahit yan lang daw, kahit di na daw yung iba pang mamahalagang bagay sa pamilya natin. Kahit yan lang daw talaga, masaya na raw siya dyan. At ang sabi pa niya, iho, pagkatapos niya raw ma-hold sa isang checkpoint area kanina, dinalaw niya raw ang mami niyo sa sementeryo. Yun daw ang dahilan kung bakit siya tumakas sa mga bodyguards niya kanina at iniwan si Marcos sa bahay nito. Kasi gusto rin niyang mapag-isa at walang umaaligid sa kanya habang kausap niya si mami niyo doon. Habang kasama niya raw doon ang mami niyo, kahit pa sabihing hindi niya raw nakikita ito doon. At least daw, ramdam niyang nandun ito at nakikinig sa mga sinasabi niya, sa mga hinaing niya. Kaya sana raw, sa susunod na taon, maalala ko ng mami niyo, anak. As a birthday raw ng mami niyo sa susunod na buwan, sana maalala ko rin daw yun. Yun lang daw ang tanging hiling niya sa akin. Yun lang daw. At sabi pa niya, uulitin niya raw ang sinabi niya sa akin noon, na ayaw niya talaga masali sa mundong ginagalawan natin, iho. Okay na raw siya sa simpleng buhay na meron siya. Hindi raw siya kilala. Hindi raw siya pinagkakaguluhan, ginagalang at kinakaibigan raw siya ng kusino man siya. Hindi raw dahil sa anak siya ng isang presidente ng bansa. Napagtanto ko kanina na sobrang nasasaktan siya sa nangyari. Sobra. Hindi ko malang naisip yun. Siguro naging unfair din ako sa kanya kasi lagi na lang yung responsibilidad ko sa bansa ang nakikita ko. Ang napapansin, naging mabuti akong ama sa bansa natin. Hindi ko napabayaan. Pero hindi ako naging mabuting ama sa kanya. Napabayaan ko siya. So from now on, I will try my very best to be fair with him. Alalahanin ko na rin mga special gatherings ng pamilya natin para hindi siya tuluyang lumayo sa akin. Para hindi tuluyang lumayo ang loob niya sa akin. Sa atin. Bibigyan ko rin siya ng presidential card. He deserves it. Siguro'y magiging dahilan na rin iyon upang tumino na siya ng paunti-unti. Kaya ko lang naman siya di binibigyan kasi pakiramdam ko he will abuse it. Pero sa nakikita ko, hindi naman siguro pala. At hindi ko rin siya pipilitin na sumunod sa mayap ako. You are enough. So I will let him to do what he wants with his life. As long as it can make him good. As long as it is good. What do you think of that, Cedric, iho? Isang matamis at masayang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Cedric sa sinabi ng ama pagkuhay nagsalita na siya. You're a good father to our country, Dad. And you're being a good father to us. It's just that iba rin kasing perspective ng bunso ko. But I understand him though. Sa aming magkapatid. Mas malapit siya kay Mommy. Kasi ako noon pa man. Mas malapit sa'yo. Because of the line we're stepping in. Kaya gusto rin niyang wag tayo puro trabaho. Dapat maalala din natin si Mommy. Which is tama naman siya. Hindi sa nakalimutan na natin si Mommy. We all know that's far from the truth. She's forever in our heart, Dad. We love her so much. Kaya lang, dahil sa sobrang busy natin, at sa sobrang busy sa mundong ginagalawan natin, kung saan ayaw niyang pumasok o sumali, hindi na natin naalala ang mga importanteng bagay na noon ay di pa natin nakakalimutan tulad sa death anniversary ni Mommy at birthday niya. Pati si Sabi, di na natin siya nabibigyan ng pansin lagi. At nakikita na lang natin sa kanya ang mga kamalian niya, ang pagiging pasaway niya. Without us knowing na baka ginawa lang niya ang mga bagay na iyon upang mapansin natin siya. Upang kahit papaano ay mabibigyan natin siya ng attention minsan. So I understand him. And I'm so glad that you understand him too. So you're right, Dad. Talk to him. Let's talk to him about this.
I respect his happiness. Let us respect what he wants in his life too. For him to be completely happy. He doesn't want to be exposed, then so be it. If that's what make him happy, then let's give him that. Huwag na natin siyang pilitin na lumabas at magpakilala sa mundo. Let us let him enjoy life, as long as di nakakasama sa kanya yon. Papayuhan pa rin natin siya, but not to the point agad na parang sinasakal na natin siya. So from now on, let's do that, and give him presidential card. He deserves that anyway, right Dad? Nakangiting tinapik na ba ng presidente ang balikat ni Cedric bago sumagot sa kanya. Right, you're very right, son. At sa sinabi nitong iyon ay, ninintian na din ni Cedric pabalik ang kanyang ama at masayang huminga ng malalim sa mga sandaling iyon bago tumingin sa malabituing kalangitan ng gabing iyon pagkuway nagsalita. You know, Dad? I missed Mom. I missed her so much. It's just so shame on my part na hindi ko malang siya nagawang iligtas mula sa bumaril sa kanya. Hindi ko malang kayo nagawang iligtas ng gabing iyon. At wala rin tayong sapat na ebidensya laban sa bumaril. Hindi rin naman pwedeng dahil mapera tayo ay gagamitin na natin yun laban sa kanya para makulong siya. Minsan kasi kailangan ding maging fair ang lahat. Lalo na't mga mabuting politician tayo at gusto nating maging modelo sa mga masasamang politicians at sa mga nagbabalak na pumasok sa mundo nating ito. Kaya lang, hanggang ngayon ay wala pa rin tayong makalap ng mga sapat na ebidensya laban sa bumaril kay Mommy, Dad. Pero may pag-asa pa rin sa puso ko na mangyayari pa rin yun. Magkakaroon pa rin ng hustisya ang pagkamatay ni Mommy. Magkakaroon pa rin, Dad. Hindi naman sumagot kaagad ang daddy niya, bagkus ay tumangutango lang ito ng marahan roon pagko ay nagsalita ng mahina. Of course, mangyayari yun iyo. Talagang mangyayari iyon. Tila makahulog ang wika nito at nilagok ng alak na rock glass na hawak. Samantala, tahimik na nagkakape si Cassandra ng gabing iyon habang nanonood ng palabas sa TV. Sa kanyang sala nang bulabugin siya ng malakas na pagtawag sa pangalan niya mula sa labas ng kanyang bahay. Ate, may naghahanap po sa inyo. Nandito po siya ngayon sa labas kasama ko. Napakunot naman kaagad ng noo si Cassandra sa sinabing iyon ng binatilyong kapitbahay niya sa lugar niya iyon. Pagway pa simpleng kinuha niya ang kanyang baril sa kanyang mini table. Sa katahimik ang mayabag na tinungo niya ang pinto ng kanyang bahay bago sumilip sa isang butas roon na parang nagsisilbing kamera sa labas ng bahay niya. At doon, nakita niyang binatilyong si Obet at ang lalaki may gusto sa kanya noon pa. Isa lang ito sa mga naglakas loob na magsabi sa kanya ng tunay na nararamdaman nito. Pero ito ang tila hindi takot sa baril niya. Basta ba may pakita lang ito sa kanya na sobrang gusto siya nito. Si William iyon, ang may-ari ng isang bangko malapit sa presentong pinagtatrabaho niya. Lagi nitong sinasabi na pagsasagutin siya nito ay ibibigay nito sa kanyang buong pagmamahal rito. Kahit raw agad siya dito sa yaman nito. Kahit di pa sila mag-asawa. At sa tuwing sasabihin nito iyon sa harapan mismo ng mga kasama niyang pulis. Pag bumibisita ito sa presinto nila minsan ay wala siyang ibang reaksyon kundi ang mapangiwiroon ng pasikreto. Ayaw niya kasing ipakita rito na nasusuka siya sa sinabi nito dahil ayaw niya namang magtampo ito sa kanya. Naawa kasi siya rito. Mabait kasi ito eh. Lagi ba naman silang nililibre ng pagkain nila sa presinto? Kaya imbis na saktan ito sa mga salita, upang tumigil na ito ay, ito ang sinasabi niya rito lagi. Ganito kasi yun, William. Gwapo ka naman, matangkad, mayaman. Kaya bakit hindi ka nalang manligaw ng iba? O di kaya doon ka nalang sa mga babaeng nagkakandara pa na mapansin mo at nangarap na maging boyfriend ka? Kasi wala ka talagang mapapalas sa akin eh. Wala pa talagang sa isip kong mga ganyan. Pero salamat sa kaibigan mo syempre. Maraming salamat talaga, William. At sinasagot naman iyon ni William lagi na ang mababaeng yun kasi pera lang ang habol sa akin. At wag mo akong sabihan na gwapo kasi alam ko di ako gwapo. Maaring matangkad at mayaman, oo. Pero di ako gwapo. Alam ko na yun. Huwag ka nang pang-utong mahal ko. At kaya ikaw lang nagugustuhan ko ay dahil simpleng babae ka lang. At napaka-astig pa. At effortless ang ganda. Tapos ramdam na ramdam ko pa na wala kang pakialam sa kayamanan ko. At dahil dyan, mas lala ako na in love sa'yo. At dahil doon ay napabuntong hininga na lamang si Cassandra nang maalala iyon at nang makita ang mukha ni William na nasa harap ng kanyang pinto at sobrang luwag ng pagkakangiti nito roon. Inis ka niyang paligid at nang makita niya wala naman siyang napapansing kakaiba at kahinahinala mula sa labas ay marahan niyang binuksan ang pinto roon matapos siyang isukbit sa likod niya ang kanyang hawak na baril. Yun, ayos.
Binuksan na ni ate. Hi po, Ate Cassandra. Magandang gabi po. Magilaw na wika at bati ni Obet sa dalaga, kaya pilit nanginitian niya na lang ito at sumagot na lang rito. Magandang gabi rin sa inyo, Obet. Aniya tininan si William, kaya tila naistatwa kagad dito sa kinatatayuan, sabay tila tumigil muna saglit sa paghinga at kinausap na si Cassandra. Magandang gabi sa iyo, Cassandra. Sana okay lang sa'yo na dumalaw ako sa bahay mo sa gabing ito. Halatang nahiyang wika ni William sa dalaga. Nangaling-aling sagutin din niya ito na, wala akong magagawa eh. Nandito ka na, so alangan naman pauwiin pa kita. Pero hindi yan ang lumabas sa bibig ni Cassandra. Bagusay, ibang nasabi niya rito sa mga sandaling iyon. Sige okay lang, pasok ka na. Ikaw, Obet, gusto mong pumasok? Mabilis namang umiling ka agad ang binatilyo at tumugon. Hindi na po. Sinamahan ko lang po talaga itong si Kuya Badoy. Manamit kasi. Binigyan niya ako ng 1,000 eh. Sige po, babay. Magkapanabay naman na napanganga sina Cassandra at William sa sinabi ni Obet. Siya yata kasing nahiya sa sinabi nito para kay William. Tinawag ba namang Badoy ang lalaki? Kaya sa isip ni Cassandra ay, grabe talaga yung si Obet. Well, kung sa bagay, totoo naman ang kanyang sinabi, pero mali pa rin yun. Kawawa yung tao. Napahiya tuloy. Mamay yun sa akin pag nakaalis na itong si William. Wika ng dalaga sa isipan at tumikhim roon bago nagsalita ng mahina. Pasok ka, William. Mahamog sa labas eh. Pasensya ka na. Ngayon lang kita nagawang papasukin. Ininspeksyon ko pa kasi ang paligid sa labas. Ganyan kasi ako lagi. Kaya halika, pumasok ka na. At pagpasensyahan mo na sanang sinabi ng batang yun sa'yo. Walang hiya talaga yun eh. Kung minsan lang naman, halika na, pasok. Wika ni Cassandra na naging dahilan upang marahan nitong itaas ang nakayukong ulo nito. Marahil ay dahil sa hiya. Sabay niyang ngumiti sa kanya at sumagot. Salamat, Cassandra. Halatang nahiyang wika nito na halos pabulong lang at pumasok na nga sa loob ng bahay niya na tila basang sisiw. Naalo na pinagmasdan niya tuloy ang likuran nito at nangingiting naiiling na lang doon bago pilit na pinasigla ang boses na nagsalita. Maupo ka lang dyan, William, at gagawan kita ng merienda mo. Ano palang gusto mo? Juice o soft drinks? Aniya tinungo ang kusina niya. Sumagot rin naman kaagad dito na, Nako, kahit tubig na lang, Cassandra. Kumain na kasi ako sa bahay bago tumulak dito sa lugar niyo. Ngunit gayon pa man ay, tinimplahan pa rin niya ito ng juice at nagluto ng ready to cook na snack roon mula sa kanyang ref. Pagway bumalik na siya sa sala at marahang nilapag ang mga ginawang merienda niya para rito. Namumulang tinangnan naman siya nito sa kaniyang nagkamot ng ulo nito. At sinabing, Naku, nag-abala ka pa, Cassandra. Pero salamat pa rin. Lubos kong na-appreciate ang ginawa mong to para sa akin. Nagkibit balikat naman si Cassandra sa sinabi nito, saka umupo na rin sa katapat nitong sofa bago tumingin sa sinabi ni William. Wala yun, wag mo nang isipin yun. Ba't ka nga pala na parito? Anong meron? Agad naman itong sumagot ng, gusto ko lang sanang formal na imbitahan ka sa birthday ko bukas. Ito pala, bulaklak para sa'yo. Tila ngayon lang napansin ni Cassandra ang bulaklak na dala-dala nito kaya at ubili na mahinang taong tinanggap na lang niya ang bulaklak nito. Kaya't ang totoo'y gusto niyang masuka roon dahil hindi talaga siya sanay na binibigyan ng mabulaklak ng isang lalaki. Pagkuha nila pang niya neto sa mini table niya at pilit na ngiting nagsalita. Salamat at pasensya ka na, William. Di ako pwede bukas dahil busy ako. May checkpoint pa ako bukas eh, kaya pasensya ka na talaga. Biglang lumungkot ang matamis ng ngiti ni William sa dalaga dahil sa kanyang sinabi. Pagway nagsalita na ito roon. Ganun ba? Didalhan na lang kita ng pagkain roon. Total sa tanghali naman ang handaan sa bahay para may makakain kayo sa hapon habang naroon kayo at pagod sa ginagawa. Saglit na natahimik sa Cassandra sa sinabi ng binata. Pinakatitigan niya itong mabuti ng ilang segundo habang ang isip at puso niya ay nagtatalo noon kung paprangkahin niya ba ito o hindi para tumigil na ito sa panliligaw sa kanya. Kasi wala talaga itong pag-asa eh. Sayang lang talaga ang mga effort at mga oras na ginugol nito sa kanya mula pa noon. Kaya napagdesisyon na niya nang prangkahin talaga ito roon. William, makinig kang mabuti. Paprangkahin na talaga kita kasi naawa na ako sa iyo eh. Ayokong umasa ka ng umasa sa akin. Kaya sasabihin ko na to sa iyo ngayon. Wala ka talagang maasahan sa akin. Kasi hindi ang tipo mo ang gusto ko. Ang tipo ko sa lalaki ay yung astig kagaya ko.
Yung lalaking lalaki talaga. But don't get me wrong though. You're a good man. And you're a great in your own way. Kaya lang, hindi talaga ikaw yung tipo ko eh. Kaya pasensya ka na talaga, William. Sana maintindihan mo ako. Anyway, mabait ka naman eh. Kaya alam kong may babae talagang magkakagusto sa'yo. Dahil sa ugali mo, may ibibigay ang Diyos sa'yo. Magantay ka lang. Darating ang babaeng yan. Huwag kang mag-alala. Teka lang Cassandra. Hindi ko yata kayang lunukin lahat ng sinabi mo. Susubukan ko munang lunukin isa-isa ha. Malamlam ang mamatang wika ni William habang may pilit ng ngiti sa mga labi nito ng mas sandaling iyon. Halatang pinipilit lang nitong ipakita sa kanya na hindi masyadong masakit sa kanyang sinabi. Na hindi ito nasasaktan masyado roon. Nakokonsensya naman tuloy siya. Pero kasi, hindi rin pwedeng araw-araw na lang siyang mamamblema rito. Kailangan na talaga niya itong prangkahin. Lalo pat dumating na ito sa point na pumupunta na sa bahay niya. At ayaw niya ng ganon. Tama na pumupunta ito sa kanya sa police station. Huwag nang lumampas pa roon. Pakiramdam kasi niya eh. Ini-invade niya na ito masyado sa privacy niya sa loob ng bahay niya. Ayaw pa naman niya ng makukulit na tao. Lalo na kung lalaki. At isa pa, ayaw na rin niyang pahabain pa iyon lalo. Gusto niyang makamove on na ito sa kanya kahit paunti-unti lang. Ayaw na din niyang umasa pa ito nang umasa pa sa kanya. Dahil pakiramdam niya ay inaubuso na rin itong kabaitan at pag-iintinding ipinakita niya rito. Ayun nga. At pumunta sa bahay niya at nais tuloy niyang mapubuntong hininga sa naisip. Nagbalik lang sa kasalukuyan ang isip ni Cassandra nang magsalita ng muli si William matapos manahimik ng ilang segundo roon. So, ang sabi mo, ayaw mong umasa ako nung umasa sa'yo. Kaya sinabi mo nang gusto mong sabihin ngayon na wala talaga akong maasahan sa'yo. Kasi hindi ako yung tipo mong magustuhan. Ang tipo mo kasi sa lalaki ay yung astig. Yung astig kagaya mo. Yung lalaking lalaki talaga. Hindi tulad ko. Pero sabi mo naman, I am a good man. And that I am great in my own way. Kaya lang hindi talaga ako yung tipo mo. Kaya sana maintindihan kita. Pero sabi mo, mabait naman ako. Kaya alam mo, may babae talagang magkakagusto sa akin dahil sa ugali kong ito. Na may ibibigay talagang Diyos sa akin na babaeng para talaga sa akin. Na magantay lang ako. Kasi darating talagang babaeng yun. Na huwag akong mag-alala. Wika nito na mapait nung umiti kay Cassandra pagkatapos. Pagkaway natigilan siya nang may mapansin siyang mga butil ng luha sa mga mata nito sa mga sandaling iyon. Hanggang sa nag-uunahan na sa pagpatak ang mga luha nito roon. William, pasensya ka na talaga. Bukal sa loob na paghingi pa ulit ni Cassandra ng pasensya rito. Agad din naman itong umiling-iling sa kanya at nakangiti ng mapait na nagsalita. Hindi okay lang. Alam ko naman kasi ang mga tipo mo eh. Tsaka isa pa, nakita talaga mismo ng dalawang mata ko kanina ang mga tipo mong lalaki. Pinera mo pa nga siya ng helmet mo kanina sa checkpoint eh. Agad na nanlaki ang mga mata ni Cassandra sa sinabing yun ni William. Pagway kukurap-kurap na nagsalita roon. Ano bang pinagsasabi mo, William? Kung nakita mo ako kanina na nagpahiram ng helmet sa isang lalaki. Kung naroon ka man, o di ko lang napansin, walang ibig sabihin nun. Naawa lang ako sa kanya. Kaya pinagbigyan ko siya sa pakiusap niya. Tapos pinaram ko na siya ng helmet ko kasi wala siyang suot na helmet. Isusuli rin naman niya iyon eh. Yun din ang sabi ko sa kanya, na isusuli niya iyon. At dapat complete papers na siya sa susunod. At William, gusto ko lang malaman mo na hindi ang mga kagaya niyang mayabang na tipo ko. Hindi ang kagaya niyang spoiled na tipo ko. Malayo sa katotohanan yon. Mas ngumiti naman ito sa kanya ng mapait matapos siyang sabihin ng lahat ng iyon pagkuhay nagsalita ulit ito. Pero pinahiram mo pa rin siya ng helmet mo. Ibig sabihin, special talaga siya. Agad namang pinaikot ni Cassandra pataas ang mga mata niya dahil sa sinabi nito sabay-sabing. Wala nga kasi siyang suot na helmet, William. Kaya pinahiram ko na. Baka kung mapano pa. Eh di magkakakonsensya pa ako kasi may extra helmet naman ako. Pero di ko malang siya pinahiram nun. Pero susuli naman niya iyon eh. Tsaka ulitin ko. Hindi ang tipo niyang gusto ko. Tsaka hindi naman yun astig pumormay. Feeling astig lang siguro yun. Mayabang pa kung magsalita. Hindi agad-agad nagsasorry. Mukha ng kolokoy na yun. Kaya William, wag na wag mong pag-isipan ng masamang pagiging mabait ko sa kanya. Dahil kahit sa'yo mangyari ang ganun pa rin gagawin ko. Kaya wag ka nang mag-isip pa ng kung ano-ano dyan. Okay ba? Tinitigan naman siya ng mabuti ni William matapos siyang sabihin ng mga iyon rito. Pagway umuko ito saglit sa sahig ng sala sa bahay niya at bumalik ulit sa pagkakatingin sa kanya pagway sinabi.
Pero, iba yung tingin mo sa kanya kanina eh. At dahil sa sinabi nito rito ay, bigla na lang uminit ang ulo ni Cassandra at maring nagsalita. Paanong iba? Naasar na ako, William ah. Naasar na nga ako sa lalaking yun kanina. Dinagdagan mo pa ngayon. Paanong iba ba? Tila nahintakutang sumagot naman ito sa kanya agad. Pasensya ka na, Cassandra. Base lang naman kasi yun sa naobserbahan kong tinginan niyo kanina sa isa't isa eh. Pero baka mali talaga ako na gusto mo siya dahil sa tingin niya sa'yo. Pero sigurado ka na, base sa tingin niya sa'yo, may gusto siya sa'yo. Tapos yung mga ngiti niya pa sa'yo kanina, ramdam ko at kitang-kita ko na may gustong lalaking yun sa'yo. Di na ako magtataka kung manliligaw yun sa'yo eh. Sa ganda mo namang yan. Tapos astig ka pa. Yung tipo ng babae na halatang di basta-basta mauto ng kahit sino. Lalong-lalo na ang mga lalaki. Kaya there's no question kung bakit halatang gusto ka ng lalaking yun, Cassandra. At iyon na nga, di na talagang mapigilang matawa ni Cassandra sa sinabi ni William. Siisip niya kasi kung ano-anong iniisip nito. Gusto ron siya ng masungit na yun, napahirapan humingi ng sorry at di marunong makiusap. Kailangan pa ng tutorial niya kung paano makiusap ng tama. Natatawa na nailing tuloy si Cassandra sa sinabi nito at tatawa-tawang mahinang nagsalita na roon. William, ano bang pinagsasabi mo? Anong base sa nakikita mong tinginan namin kanina ha? Anak ng siopaw, di ko siya gusto. Di rin niya ako gusto. Period. Yun na yun. Huwag mo nang lagyan ng mali siyang matingin-tingin ng kapwa mo kasi maraming namamatay sa maling akala. Tandaan mo yan lagi. At siya, sigurado akong may syota ng maganda at mayaman yon. Kung wala naman, edi ibig sabihin, walang babaeng maglalakas ng loob na mapalapit sa kanya. Dahil sa ugali niya, sa sungit ba naman niyang iyon? Ngingiti-ngiti at iiling na wika ng dalaga. Pero hindi nakitawa si William sa kanya. Bagkusay, tinitigan siya nitong mabuti at seryosong nagsalita roon. Pero kitang-kita ko mula sa malayo na nginitian kanya eh. And believe me, iba yung ngiti niya. Parang kinikilig siya ganun. Ganun rin kasi ang ngiti ko pag kinikilig ako sa'yo eh. Pag pinapansin mo ako, pag tinatanggap mo ang mga pinamigay ko sa'yo, yun, ganun na rin ang ngiti niya. Yung tipo may pinipigilan siyang kilig sa kalooban niya. Na ayaw yung makita mo, umapansin sa mga oras na iyon kanina. Yun ang klase ng ngiti niya kanina, Cassandra. So believe me, gusto ka ng lalaking yun. At dahil mayaman at gwapo ang nagkakagusto sa'yo, ibig sabihin, wala na talaga akong pag-asa sa'yo. Masakit man pero kailangan ko nang sigurong tanggapin yun. Okay na sana kung mayaman lang tulad ko. Pero gwapong mayaman? Wala na, Cassandra. Atrasado na ako. Kasi ang pakiramdam ko na magkakagusto ka rin sa kanya pagdating ng panahon eh. Maniwala ka. Magiging kayo ng lalaking yun, panigurado. May lungkot sa mga matang wika ni William sa dalaga. Na agad na nagpahugot sa kanya ng isang malalim na buntong hininga. At iiling-iling na nagsalita. Okay, William. Tama na yan. Awat na. Kasi kung ano-anong pinagsasabi mo eh. Baka mapiko na ako ngayon. Talagang yari ka sa akin pag nagkataon. Kaya tumhimi ka na. Tapusin mo na yung kinakain mo. At ihatid na kita palabas sa barangay namin. Ipapara kita ng taxi pa uwi. Kaya sige na, kumain ka na. Napakurap-kurap naman kaagad si William at tumugod sa kanya. Ayaw mo talagang maniwala na. Agad na umiling si Cassandra at binara ito. Ayaw. Kaya kumain ka na lang dyan ha. Para maihatid na kita. Pabuntong hiningang sinunod na nga ni William ang sinabi ng dalaga at habang nangumuya ito roon ay nagsalita ito. Talagang kakainin ko ang mga ito kahit busog pa ako, Cassandra, kasi gawa mo ito eh. Isang pilit na ngiti naman ang isinukli ni Cassandra sa hagikik nitong iyon at bahagya itong tinanguan bago sumagot. Sige lang, pakabusog ka. Ani habang pinapakiramdaman ng sarili, maganang kayang nararamdaman sa mga sandaling iyon. Dahil at least, medyo okay na sila ni William. Ramdam niyang naiintindihan naman ito sa wakas ang kanyang punto at nararamdaman. Kaya yung bigat sa loob ng dibdib niya ay bigla nang gumaan at lihim na ipinagpasalamat iyon ng lubusan kasi masasabing tapos ng problema niya rito. At ibig sabihin nun, di na siya nito kukulitin pa ulit. Ay, salamat. Wika na lang ni Cassandra sa kanyang isipan habang may matipid na ngiti sa kanyang malabi na blankong napatingin sa mga bulaklak na ibinigay nito. Kung tutuusin ay, napaka-gentleman talaga ni William. Kabaliktaran sa lalaking tila, itinutukso nito sa kanya. At sa naisip ay, bigla siyang napatanong sa isipan niya. Ano nga ulit pangalan ng lalaking yun? Tanong ng dalaga sa kanyang isipan. At tila tuksong biglang may boses.
at mukha na biglang may lumatas at umalingaw sa kanyang balintataw. By the way, as I've said, my name is Sebastian, but others call me Seb. Sinabi ko lang to kasi sa susunod, baka pwedeng maging magkaibigan na tayong dalawa. Baka lang naman. Nang maalalang sinabi ni Sebastian ay nais tuloy mapailing na mapangiti ni Cassandra roon kasi naisip niya, baka raw pwedeng maging magkaibigan sila nito. Paano sila magiging magkaibigan eh? Ayaw niya sa ugaling meron nito. Masyadong mataas ang tingin sa sarili. Tapos kung kausapin na nga sa cellphone ay para lang nitong kapatid iyon. At pagdating pa sa kanya, ni hindi man lang marunong makiusap at mag-sorry ka agad. Kailangan pa niyang ipamukha rito na mali ito sa inakto nito. Naiiling tuloy si Cassandra sa isiping iyon. Pagkuway bumalik na sa kasalukuyan ng naglalakbay niyang diwa nang biglang magsalita ulit si William roon. Nga pala, Cassandra, salamat sa mga sinabi mo sa akin. At least natauhan na ako at least nagpaka-honest ka talaga sa akin kaya salamat. Napangiti naman kaagad si Cassandra sa halatang galing sa puso na sinabing iyon ni William sa kanya. Nakangiti na rin kasi ito roon at kitang-kita niya talaga sa mga mata nito ang sinseridad roon. Kaya marahan niyang itinaas ang isang braso at tinapik ng marahan ng isang balikat nito sabay sabing, natutuwa ako at naintindihan mo na ako talaga. Pero huwag kang mag-alala, pwede pa rin tayong maging magkaibigan. At kung may kailangan kang importante sa akin, kung kailangan mo ng tulong ko, huwag kang mahiyang lumapit sa akin ha? Okay ba? Nakangiti nag-thumbs up naman ito kaagad sa kanya. Kaya natatawa ng mahinang nag-thumbs up na rin siya rito pagkuway nagsalita na ito. Nga pala, sa tingin mo, kailan kayo isusoli ng lalaki yun ang helmet mo? Posible kayang bukas ka agad? Naku Cassandra, pag bukas niya isusoli yun, tapos kumpleto ng papers niya, talaga 100% sure may gusto siya sa'yo at gustong magpa-impress sa'yo. Ganyan kami mga lalaki. Kaya pag bukas niya isusoli ka agad ang helmet mo na yun, alam na. Anito na ikinatirik na lang ng mga mata ni Cassandra pa itaas at nagsalita. Diyos ko William, tama na sabi. Magmumukha ka ng Madam Auring yan eh. O tayo na, kung tapos ka ng kumain. Huwag ka ng epal. Unti-unti nang umiinit ang ulo ko sa'yo. Birong totoo. Nabanta ni Cassandra rito na ikinatahimik naman ito kaagad at hinatid na nga niya ito pagkatapos. At habang hinahatid niya ito roon ay hindi niya mapigilang isipin. Bukas isusoli? Para magpa-impress? Imposible. Baka nga sa susunod na taon isusoli ng lalaki yun ang helmet ko eh. Yung mukha niyang iyon na irresponsable? Nako, wag lang siya magkakamali na magkaroon naman ng violation sa susunod na pagtatagpo ng landas namin. Dahil talagang yari siya sa akin pag nagkataon. Ito kasing si William, daming alam. Yan tuloy napapaisip na rin ako sa mayabang at careless na yon. Aksaya sa oras. Nak ng putik. Iiling-iling na wika at reklamo na lang ni Cassandra sa isipan at nakaismit sa isip na lang tuloy ang mukha ni Sebastian sa mga sandaling iyon. Sir Seb, saan ka na naman pupunta? Takang tanong ni Marcos kay Sebastian sa hapong iyon nang makita siya nito. Nakinakarang na naman yung motor ng kapatid nito sa mga sandaling iyon ay pagmamay-ari niya na. Binayaran niya na kasi yon sa kapatid ni Marcos at pinaasikaso na din niya kaagad kagabi ang mapapeles sa motor niya iyon. Ginamit niya pa ang lahat ng connections niya at ang pera niya para mapadali iyon. At kaninang umaga nga'y nakarehistro ng motor at may bagong helmet at lisensya na siya. Pinaganda niya rin ang motor niyang yon para mas magmukhang maangas sa paningin niya. At sa totoo lang ay mahilig talaga siya sa motor pero sa brand na iyon ay hindi. Marami siyang maangas na motor sa mansion nila. Mahilig siya mag-collection ng mga latest model ng mga magaganda at mahusay at kilalang brand eh. Pero para sa kanya, wala nang mas maganda at mahusay at mas kilala sa motor niyang iyon. Dahil yun ang nagbigay swerte sa kanya para makilala niya ang napakaganda at napakaputing policewoman na iyon. Sa tansya niya ay nasa mga 26 pa yung edad pero yung angas, nakaka-inlove. Napangiti na lang tuloy si Sebastian sa naisip at nakangitning sinagot si Marcos roon. May dadalawin na akong babaeng pulis sa checkpoint. Kaya huwag mo na akong ihatid dahil kaya ko ng sarili ko. At isa pa, baka pagtawanan niya ako doon. Kaka-turn off yung pagdakita niyang may driver pala ako. At baka isipin niya na di ko pala kayang sarili ko. At di ako makakasabay sa kaangasan niya sa katawan. Pa-impress ba ganun? Kaya dito ka na lang at pakisabi kay daddy. Salamat sa presidential card niya. Pero di ko pa yata magagamit yun sa ngayon. Dahil parang di na may impress sa kagarangyaan at kayamanan ng babaeng nagugustuhan ko eh. Kita mo nga't, kahit alam niyang mayaman ako,
Di pa rin tumalab sa kanya yon. O siya Marcos, dyan ka na. Papogi ka na lang muna dyan sa kusinera nating si Roxanne. Ligawan mo na rin siya total. Pay gusto ka naman sa kanya eh. Tumatawa ng malakas na wika at tudyo ni Sebastian kay Marcos na mabilis ikinapulan ng buong mukha nito. At may sasabihin pa sana sa kanya, kaso mabilis niya nang pinandar ulit ang motorsiklo niyang iyon at pinatakbo na. Pero syempre, kailangan niya nang maging maingat sa pagmamaneho ngayon. Kasi susundin niya ng payo ng babaeng mahal niya na si Rodriguez ang apelyido. Kaya napangiti siya kaagad nang maalala na naman ito. At naisip niya, ano kayang isipin nito pag nakita siya nito mamaya? Magugulat kaya ito? Magagalit? Napangiti tuloy lalo si Sebastian sa naisip. At naisip niya ulit, ano't ano manay, makikita rin naman niya ito mamaya. Pero bago niya ito pupuntahan ay, tutungo muna siya sa pinakasikat na flower shop sa Maynila. At sisiguraduhin niyang mapapangiti ito sa ibibigay niya. Kibit-balikat na napangitinan ng tuluyan si Sebastian roon habang mahinang minamaneho ang motorsiklo niya. O ito pa, Rodriguez, sa'yo na yan. Inuubos na yan ni Calderon eh. Tatawa-tawang wika ni Harold kay Cassandra na ikinatawa naman nilang lahat sa mga oras na iyon. Masaya nagkukwentuhan mo na kasi sina Cassandra at kanyang mga kasamahang pulis roon at pati na rin si William habang kumakain sa mga pagkain. Dinala nito sa kanila ng hapong iyon. Mabuti na lang at di na maingay sa kalsada dahil wala pang mga sasakyan na parot pa rito kaya nilantakan na muna nilang dala ni William sa kanila. Alam na rin pala ng mga ito na tinuldukan niya ng panliligan ni William sa kanya. Kaya natutuwa rin ng mga ito kay William dahil natanggap pa rin ito na wala talaga itong pag-asa sa kanya. Marahang ninunguya naman muna ni Cassandra ang kinakain niya bago nakangiting sumagot sa pang-aasar ni Harold sa isang kasama nila. Hayaan niyo na si Calderon, broken yan eh. Kumbaga, sa pagkain na lang niya ibinubuhos ang sakit ng kanyang nararamdaman ngayon. At dahil sa birong iyon ni Cassandra ay muling nagkatawanan silang lahat roon at patuloy pang inaasar ang kasama nilang iyon na agad ding gumanti sa kanya ng, "Nako, itong si Rodriguez. Talagang mahilig mga asar sa mga taong nasasaktan ng damdamin. Nako, magantay ka Rodriguez. Dahil pag sa'yo nangyari ang ganito, tatawanan ka rin namin. Kaya tawagin mo ng lahat ng santo. Ngayon pa lang. Dahil baka isang araw paggising mo, tinamaan ka na lang nabigla ng pana ni Cupido. Nako, mahirap kalabanin ang tibok ng damdamin, madam." Tatawa-tawang biro pa nito kay Cassandra na ikinaalis ka agad ng masayang ngiti sa mga labi niya bigla. At agad na lang siyang napatikim roon sabay sabi, "Paano naman ako papansin ni Cupido? Wala pa naman siyang nakitang lalaki na para sa akin na magiging kainlaban ko. Tsaka sabi pa niya, ayaw niya raw ulit subukan ang puso kong panain dahil nung unang beses na sinubukan niya, di raw siya nagtagumpay." Aniya't kunyari ay tumatawa roon ng mahina pero ang totoo ay kinakabahan siya sa sinabi nito. Kasi paano nga kapag nangyari iyon? Nalintikan na. Napatingin naman si Cassandra bigla kay William nang nagsalita ito roon habang tila may makahulugang ngiti sa mga labi nito roon. O talaga ba? Paano naman kung sa pangalawang beses ay magtagumpay na pala siya dahil may lalaki na palang nauna niyang pinana at ngayon ay nandito na upang dalawin ka? Sa panunukso nitong iyon ay agad nangunot ang ni Cassandra kasabay ng paglingon niya sa pinanggalingan ng tunog ng motorsiklo na naroon sa kanyang likuran. At ganoon na lamang panlalaki ng kanyang mga mata nang makita si Sebastian na sakay sa motorsiklo nito na ngayon ay tapos nang hubarin ang suot na helmet mula sa ulo nito. Sabay tingin sa kanya at nginitian siya. Nalagdag na lang ang panga ni Cassandra sa nakita at mahinang napasabi na lang, "Ikaw? Bakit ka nandito? Anong ginagawa mo dito?" Sa lubong makilay na sunod-sunod na tanong agad ni Cassandra kay Sebastian at iniwasang sulyapan si William kahit saglit. Dahil parang alam niya na kung anong tumatakbo sa isipan nito sa mga oras na yon. Pagway mahinang bulong-bulungan ang narinig ni Cassandra mula sa mga kasamahan niyang pulis. Matapos makita ang mga ito, si Sebastian roon na tila nahiya pang gumiti sa kanya at kumakamot pa sa ulo nito. Kumukulo tuloy ang dugo niya dahil roon. Si isip niya kasi, baka kasi ano pang isipin ng mga kasama niya roon. Lalo pa't papalapit na si Sebastian sa kanya sa mga oras na iyon habang may dalang helmet at bouquet ng mga roses na may iba't ibang kulay at tila ba niyang lumapit sa kanya. "Anak ng tipaklong Rodriguez, parang magkakatotoo yata ang kagad ang sinabi ni William at santo sa iyo ngayon ah. Ayan na oh, may paparating na." Pabulong na wika ng isang kasama na pulis si Cassandra roon, sabay siko ng mahina sa kanya kaya sa lubong ang kilay na marahas siyang nilingon nito at mariing nagsalita roon.
Tumigil ka nga. Nabubisit na ako lalo dito ah. Doon na muna kayo. Aasikasuhin ko muna to. At nang makaalis na agad. Visit na buhay to. Bad trip na talagang pabulong ring wika ng dalaga. Sabay harap ulit para lang malaki ang kanyang mga mata. Nang makita na sa harapan niya na si Sebastian roon. At 3 dangka na lang ang layo ng mukha nito mula sa kanyang mukha. Hi, officer. Good afternoon. By the way, here. Flowers for you. Lihim namang naigalo ni Cassandra ang dulo ng kanyang dila sa loob ng kanyang pisngi. Dahil sobrang iritasyon niya sa mga sandaling iyon. Dahil panigurado, katakot-takot na kanya ang matatanggap niya mula sa mga kasama niya mamaya pag nakaalis na si Sebastian roon. Ganun pa man ay, pilit pa rin niyang maging kalmado roon kahit pakiramdam niya ay. Parang matutunaw na siya sa hiya roon dahil kay Sebastian. Nagsialisa ng mga kasama ni Cassandra roon at pumesto na sa malayo pero ang mga mata ng mga ito ay paminsan-minsang nakatingin sa kanila ng lalaki. Kaya napahinga na lang ng malalim si Cassandra at mahinang nagsalita na lang roon. Salamat. Pero di ako mahilig sa bulaklak eh. Diretsahang wika na lang niya rito para malaman nito kaagad ang tunay na saloobin niya roon. Agad namang napalis ang magandang ngiti sa malabi ni Sebastian dahil sa kanyang sinabi at ilang sandali pa ay sumagot na rin ito sa kanya. Ganun ba? So, ano palang gusto mo? Diyan na lang ang bibilhin ko para sa'yo. Pinipigilan naman ni Cassandra ang pagkasalubong ng kanyang makilay sa mga sandaling iyon dahil sa tanong nito. Kaya napasabi na lang siya sa isipan ng, hindi mo mabibili ang gusto ko dahil ang gusto ko, umalis ka na ngayon sa harapan ko dahil di ko na kayang nararamdaman kong hiya sa mga sandaling ito. Ano ba kasing nakain mo? At bigla mong naisipan bigyan ako ng bulaklak. Sus Mariosep, mahabaging langit. Problemadong reklamo ni Cassandra sa kanyang isipan. Pero imbis na iyon ang lumabas mula sa bibig niya, ay ibang sinabi niya rito. Wala akong gusto eh. Di ako mahilig sa material na bagay. Kaya sabihin mo na lang at gawin ang tunay mong pakay ngayon kung bakit ka na parito. Pwede ba yon? Malumanay na lang pagkakasabi ng dalaga nun. Pero alam niyang, tumagos iyon sa puso ng kaharap base sa nakita niyang reaksyon ng gwapong mukha nito sa mga sandaling iyon na tila napahiya sa sinabi niya. Nakonsensya tuloy siya kaagad. Kaya nais na lang niyang pumulot ng bato mula sa lupa roon at ipukpok sa ulo niya dahil sa papalit-palit niyang desisyon sa buhay. At dahil nakonsensya siya sa kanyang sinabi ay, ito na lang biglang mabilis na namutawi mula sa mga labi ng dalaga. Sige, akin na yung bulaklak. Tas kung balak mo nang isuli sa akin yung helmet ko ngayon, akin na din. Kung gaano kabilis na lumamlam ang mga mata ni Sebastian roon ay, ganun rin kabilis na tila kumislap bigla ang mga mata nito kasabay ng tila masayang ngiti na naglalaro sa bawat sulok ng mga labi nito na parang ayaw pa nitong ipakita sa kanya. Pero halata naman na gusto nitong ngumiti ng maluwag roon dahil sa kasayang nakita niya sa gwapong mukha nito roon. Pagko ay ibinigay na nga nito sa kanya ang pumpon ng mga rosas at inabot na rin ito sa kanyang helmet niya. Sabay nagsalita na ito. Thank you, officer. And thank you also for letting me use your helmet. It's a big help. Nakangiting wika ni Sebastian kay Cassandra. Pating mga mata nito ay nakangiti na rin sa mga sandaling iyon. At sa kabila ng pag-asiwang nararamdaman niya roon habang dinitigan at nginitian nito ng ganun ay nakaya pa niyang tumikhim at sumagot rito ng walang anuman. So paano? May sasabihin ka pa ba? Kasi may gagawin pa ako eh. Mabilis naman itong nagkibit balikat at tila proud na nagsalita pa roon. Oo naman, meron pa akong sasabihin. At iyon ay kumpleto ng mga papeles ko ng motorsiklo ko. Lahat-lahat. Agad naman lalaki ang mga mata ni Cassandra sa sinabi ni Sebastian pagkuhay nakataas ang kilay na nagtanong agad siya rito ng sigurado ka ba dyan? May ngiti sa malabing lumapit naman ito kaagad sa motorsiklo nito at binuksan ang U-box nito roon saka kinuha mula sa loob ng isang puting folder sabay bumalik sa harapan niya at inabot niya iyon sa kanya. Here, take a look at my proof. Napangiti pang wika nito sa kanya pagkatapos. Kaya nagdududang tiningin niya ang mga papeles nito roon, saka inisa-isa yun pa ulit-ulit. Pagko ay hindi makapaniwalang tumingin siya rito at nagsalita roon. Aba, kumpleto nga. Legal lahat. Paano mo nga pala napabilis ang pagproseso nito? Nagtatakang tanong ni Cassandra sa kaharap. Nagkibit balikat naman ito kaagad at nakangiti ng maluwag na sumagot sa kanya. Connections, officer, money. They're a big help sometimes. Nais namang mapairap ni Cassandra sa naging sagot ng kaharap kasi sa isip niya, oo nga naman, mayaman ito.
At nang pinagalaw na nito ang pera at connection niya, naging madali na ang lahat para rito. Pero sa kabilang banday, masaya na rin siya dahil ginawa nga nito ang pinangako nito sa kanya. Tapos may helmet na ito roon, kaya kahit papaano ay 2 thumbs up na rin sa kanya dahil naging responsable na ito. Pero may napansin lang siya roon, kaya yun kaagad ang namutawig mula sa mga labi niya. Good job. At least ngayon responsable ka na sa mga importanteng bagay tulad nito. Pero may napansin lang ako. Pangalan mo na yatang nakalagay rito. Ibig sabihin nito, ikaw nang may-ari ng motorsiklong yan? Nakakunot ang noon ng dalaga sa labis na pagtataka roon, na agad namang seryosong sinagot nito ng, oo, dahil ang motorsiklong yan, ang dahilan kung bakit nakilala kita bigla. Pakiramdam ko kasi, napakaswerte ko dahil yan napili kong sasakyan kahapon. At dahil dun, hinold mo ako kaya nakilala kita. Gusto kita eh. I like your personality, officer. Diretsong wika nito agad na nagpakabog ng malakas sa dibdib niya. Parang biglang ginawang drum ang puso ng dalaga sa mga oras na iyon. At biglang may tumambol nun ng malakas, ng pagkalakas-lakas dahil sa sinabi nito. Kaya tulalang napatingin siya rito at tila hindi makahinga ng maayos na naalala niya bigla ang mga sinabi ni William sa kanya kagabi. Nga pala, sa tingin mo, kailan kaya isasoli ng lalaki yun ang helmet mo? Posible kayang bukas ka agad? Naku Cassandra, pagbukas niya isasoli yun tapos kumpleto ng mga papers niya, talagang 100% sure may gusto yan sa'yo at gustong magpa-impress sa'yo. Ganyan kami mga lalaki, kaya pagbukas niya isasoli ka agad yung helmet mo na yun. Alam na. Napalunok ka agad ang dalaga nang umalingango yan sa isipan niya bigla. Pagko ay malalakas ang tambol ng kanyang dibdib na napasabi siya kaagad sa kanyang isipan. Nakakatanggal ang ngas yata to sa pagiging pulis ko Wika ni Cassandra sa kanyang isipan sa mga sandaling iyon. Habang nakatingala sa nakangiting si Sebastian, nakakaiba na yata ang kasiglaan ng aura nito roon. Pagko ay tila tuksong umalingango na naman sa kanyang isipan ang isa pang sinabi ni William sa kanya kagabi. Pero kitang-kita ko mula sa malayo, nangintian kay niya And believe me, iba yung ngiti niya. Parang kinikilig siya ganun. Ganun rin kasi ang ngiti ko pag kinikilig ako sa'yo Pag pinapansin mo ako, pag tinatanggap mo ang mga pinamigay ko sa'yo, yun. Ganun na ganun ang ngiti niya. Yung tipong may pinipigilan siya kilig sa kalooban niya na ayaw niyang makita mo. Umapansin sa mga oras na yun kanina. Yun ang klase ng ngiti niya kanina, Cassandra. So believe me, gusto ka ng lalaking yun. Muli ay, napalunok tuloy si Cassandra sa naalala niya kasi kahit pabalik-balik na rin ang mundo. Tumugman pa rin talagang sinabi ni William sa kanya kagabi dahil si Sebastian na mismo nagsabi nun. Sa bibig na nito mismo nang galing iyon. Pero dahil sa ugali niya na talagang hindi nagpapahalata sa tunay niyang nararamdaman ay mabilis na siyang namewang roon habang kumurap-kurap na nagsalita. Tumahimik ka. Anong gustong sinasabi mo dyan? Oy, may boyfriend na ako at ayoko mag-away kami ng boyfriend ko. Nandahil lang sa'yo. Hoy, Rodriguez. Anong boyfriend ha? Agad na sabat ni Harold roon na nakinig pa rin pala sa pag-uusap nila ni Sebastian. Nais tuloy niyang lamunin lang siya ng lupa sa sobrang pagkapahiyang nararamdaman ng mga sandaling iyon. Kaya hindi na siya makatingin kay Sebastian ng diretso roon, lalo na nang sinabi ni Harold ang mga katagang. Naku, boyfriend ka dyan. Huwag kang maniwala dyan, Brad. Walang boyfriend yan. NBSB yan. Kaya ligawan mo na yan. At bago ko pa makalimutan, Cassandra, ang pangalan niyang batikang pulis na kaharap mo ngayon. Pero huwag kang matakot dyan. Mabait naman yan Kaya ligawan mo na. Nalaglag na lang talagang panga ni Cassandra sa medyo pasigang wikang iyon ni Harold. Si Sebastian naman ay may masaya at pilyong itis na naglalaro sa mga labi nito roon. Nabilis na nag 2 thumbs up kay Harold. At parang nais siyang pag-untugin ang mga ulo ng dalawa roon nang mabilis ding nag 2 thumbs up roon si Harold rito at tumatawa pa sa kanya bago sumaludo. Talagang nang-aasar ito. Alam niya iyon. At si Sebastian naman, tila tuwang-tuwa sa narinig at nangyari. Si isip tuloy ni Cassandra. Marahil ay, tuwang-tuwa ito dahil pakiramdam nito ay may boto ito para sa kanya. At di nga siya nagkamali dahil nang muling magtama ang mga mata nila ni Sebastian ay may cute na ngiti na nakapaskil sa mga labi nito sabay sabing, may boyfriend ka pala madam ha? Natatakot ka po ba sa akin? Natatakot ka po bang ligawan kita? Tila nang hamon na tanong nito sa kanya. Pati ang klaseng pagtitig nito sa kanya ay tila nang hamon rin kaya mabilis siyang napahinga ng sunod-sunod. At kukurap-kurap na nagsalita roon sa pilit na pinag-angas na boses. Anong natatakot?
Ako natatakot? Hoy, nakakalimutang pulis ako. Wala akong kinatatakutan dito sa mundo. Sa Diyos lang ako natatakot para malaman mo. So anong nangahamon ka sa akin ngayon? Gusto mo akong ligawan? O sige, gawin mo. Pero sinasabi ko sa'yo, tingnan ko lang kung di ka mapapagod sa kakaligaw sa isang tulad ko. Maringwi ka ni Cassandra. At tiyem na ikinuyo ang mga kamao roon. Pulang-pula na din ang buong mukha niya sa sobrang hiya. Dahil sa kanyang sinabi, hindi niya na mababawi iyon. Kaya pinindigan na lang niya iyon. Napaungol na lang tuloy siya sa kanyang isipan sa labis-labis na frustration sa kanyang nararamdaman ng mga sandaling iyon. Pero labis-labis din siyang nagdaka dahil ang inaasahan niyang talagang magiging reaksyon ni Sebastian sa sinabi niya ay ang ngumiti ito ng sobrang luwag dahil sa tuwa. Pero imbis na iyon ang mangyari ay kabaliktaran ang ipinakitang reaksyon nito sa kanya dahil seryosong tumitig ito sa mga mata niya ng ilang saglit bago masoyong ngumiti ito sa wakas at marahang itinaas ang isang kamay nito bago marahang ding hinaplos ang buhok niya at nagsalita raw ng mahina. Liligawan kita araw-araw, officer. Ipapakita at ipaparamdam ko sa'yo na karapat-dapat akong bigyan ng tsansa na maging nobyo mo, na maging pinakaunang kasintahan mo. Wala na akong iba pang sasabihin. Gagawin ko na lang lahat ng dapat kong gawin at ipakita at iparamdam sa'yo. Dahil sabi nga sa kasabihan, actions speak louder than voice. So I'll just do what I have to do to win you and your trust. So bye for now, officer. Babalik ako bukas at siguraduhin kong pagbalik ko ay hindi mo napapangarapin pang tigilan ko ang panliligaw sa'yo. Lakas ka sa akin eh. Kaya liligawan kita hanggang sa sasagutin mo na ako. Wika nito at masuyong pinisil ang baba niya. Saka nakangiting tinalikuran na siya at ilang tuwang-tuwang sumakay na sa motorsiklo nito. At nakangiting tinignan siya matapos isuot ang helmet nito at sinabing, "See you tomorrow, officer. Same time. Same place." Wika nito at muli siyang hintian ng buong suyo bago pinandar ang motorsiklo nito saka umalis na roon. At naiwan na lang si Cassandra na tulala pa rin doon habang blankong nakatingin sa papalayang motorsiklo nito hanggang sa nawala na ito sa kanyang paningin. Nangyari na nga panliligaw ni Sebastian kay Cassandra at hindi naging madali iyon para sa binata. Puso maton ba naman talagang napili niyang ligawan, pero nagtsatsaga pa rin siya at nag-aantay. Pinagpapasansya niya si Cassandra sa mga ugali nito at iniintindi. Hanggang sa isang araw, hindi niya inasahan ang sinabi nito sa kanya. "Oo na, sige na. Sinasagot na kita. Pero itong tandaan mo huwag mo akong lulukohin. Dahil pag ako niloko mo, sisiguraduhin ko sa'yong di kita iiyakan. Dahil ang baril ko mismo, ang paiiyakin ko dyan sa bawat parte ng katawan mo. Naiintindihan mo ba ako?" Natawa na lang si Sebastian nang maalala niyang sinabi niya ni Cassandra sa kanya. Halos isang taon na rin niya itong niligawan. Talagang nahirapan siya rito dahil napakatigasin nito. Pero sa huli, sinagot pa rin siya nito. Tinanggap pa rin siya nito sa buhay nito. Kaya sobrang saya niya dahil doon. Mahal niya si Cassandra. Ayun na nga't, papunta na sila sa palasyo upang makilala ito ng daddy niya at ng kuya niya. Family dinner iyon. At gusto niyang maging memorable ang gabing iyon para sa kanila ng kasintahan niyang si Cassandra. Gusto niya nang maging formal at official ang lahat. At lalo pat, nangyari na nga sa kanila. Naangkin niya na ang kasintahan, kaya sa isip niya, pagkatapos nun, mga ilang linggo siguro, formal niya nang kukunin ang mga kamay nito. Nasabi na rin naman niya rito kung sino talaga siya bago sila tumungo roon. Para di ito magulat mamaya pagkaharap na nito ang presidente ng Pilipinas. Isa pa, ayaw na rin niyang paglilihiman nito. Dahil lubos niya nang napatunayan na iba talaga ito sa ibang mga babae na kilala niya. Ibang iba. At dahil doon, kaya proud na proud siya rito. Kaya lang, may napansin siyang kakaiba sa reaksyon saglit ni Cassandra. Pagkasabi niya na ama niya ang Pangulo ng Pilipinas. Na siyang second son nito. Parang bigla itong natahimik kaagad. Pero saglit lang iyon. Dahil ilang sandali pa'y ngumiti na ito kaya masayang kinausap niya siya. Kaya nawala na rin kaagad ang pagtataka niya sa naging reaksyon ng kasintahan niya. Sina daddy at kuya. Tanong ng binata sa dalawang katulong roon. Na sinundo silang dalawa ni Cassandra nang makarating na sila sa palasyo at nang makapasok na sila sa malawak na sala at giniya sila nito sa loob. Nasa komedor na po sila, Sir Sep. Sagot naman ng isa at bahagya pang yumuko sa kanya bilang paggalang. At nang sa wakas ay makapasok na nga sila sa loob ng komedor ay agad nagsitayuan ng marahan ng kanyang ama at kuya nang makita sila. At tila ba biglang natigilan ng mga ito nang makita si Cassandra
Pero parang guni-guni niya lang yata yun dahil kapwa may masaya at may gilaw ng ngiti sa mga labi ng mga ito roon. Pagway ng kangiting nagsalita ng ang kanyang aba. Welcome to our humble home, Iha. Come, have a seat. Approachable na wika ng kanyang ama na ikinangiti kaagad ni Sebastian sa sobrang tuwa dahil sa ipinakita nito sa minamahal niyang nobya. Hello, madam. I've heard from my brother that you're a policewoman, which make me think kung paano kanya na-deceive para sagutin mo siya ng oo. Natawa si Sebastian sa sinabing yun ng kuya niya pagkatapos. Pero ang kanyang ama at si Cassandra ay wala man lang reaksyon ng mga ito roon. Ngunit nang mapansin siguro ng mga ito na nagtaka siya base sa pagkatinginan ng mga ito ay agad siyang nginitaan ng ama niya at si Cassandra roon. Pagway umupo na silang apat at sa wakas ay nagsalita naman si Cassandra roon matapos itong tumikim sa mga sandaling iyon. Good evening, Mr. President. And good evening, sir. It is my greatest honor to finally meet you both. Wika ni Cassandra na tila hindi kayang tingnan ang kanyang ama at tila napipilitan pang ngumiti sa huli. Pagko'y halos magkapanabay namang sumagot ang kanyang ama at kuya habang nakangiti. Pero ewan ba ni Sebastian, para kasing may nakatago sa likod ng mga ngiti ng mga ito. And so we are, madam. It is our greatest honor to finally meet you too, Iha. So, please, have a taste from these dishes that we prepared just for you. Marahan namang yumuko ng bahagya si Cassandra. Sa isip ni Sebastian ay marahil bilang pasasalamat at pagsang-ayon ng marahang pagtango ng kanyang kasintahan sa sinabi ng kanyang ama. Pagway tahimik na silang kumain roon. At siya naman ay nag-e-enjoy na pinagsisilbihan ng pinakamama na kasintahan. Hanggang sa natapos na ang dinner nila. Natapos namang maayos ang dinner nilang iyon at sa mga sandaling iyon ay papalabas na sina Cassandra sa palasyo. Pero hindi pa rin mawala sa isip niya ang labis na pagtataka na ngayon ay unti-unti nang bumalot ng malaki sa puso niya dahil sa nakikita niyang kakaibang pananahimik ni Cassandra mula pa kanina sa dinner nila hanggang sa lumabas na nga sila ng palasyo. Napansin nga rin niyang tila ba hindi ito kumakain ng marami kanina. Tila balisa ito kaya naisip niyang tanungin na ito roon. Cassandra, mahal, may problema ba? Mahinang usisan niya rito. Agad namang sumagot ito na, Wala. Masama lang pakiramdam ko. At siya nga pala, wag na muna akong puntahan sa bahay pagkatapos ng gabing ito. May mga importante kasi akong gagawin. Magiging busy na rin ako sa office kaya... Pero hindi na nito na ituloy ang nais sabihin sa kanya dahil agad na hinarang niya ng marahan ng malabi nito ng isang daliri niya. Dahilan upang matahimik ito saglit roon at kunot noong napatidig sa kanya. Pagway malamlam ang mga matang tiningnan niya ito at mahinang nagsalita roon. Mahal, wala ka ba talagang problema? Kanina pa kasi kita napapansin na tila may tinatago kang damdamin habang nagdi-dinner tayo kasama sina dad at kuya. At sina dad at kuya naman. Parang ganun din. Kaya naisip ko, parang may mali yata. So please, kung meron man, sabihin mo na lang sa akin. Hindi yung halatang iniiwasan mo na ako. Biglang may gagawin ka ng mga importanteng bagay pagkatapos nito. My God, Sebastian. Wala nga akong problema. Ngayon kung talagang iniisip mo may problema ako, ran problema mo ng problemahin yun. Now excuse me. Uwi na ako sa bahay. At huwag na akong ihatid pa uwi. Kaya ko nang umuwi mag-isa. Magta-taxi na lang ako. Anito at akmang tatalikod na at humakbag na papalis pero naging maagap si Sebastian roon at mabilis niya nang nahawakan ang braso nito upang pigilan ito sabay sabing, kung ayaw mo ihatid kita pa uwi, pues ipapahatid na lang kita sa driver ko. Marcos, halika. Ihatid mo ng kasintahan ko sa bahay niya. And please, take good care of her. Dahan-dahan lang sa pagmamaneho. Ani at mabilis na niyakap si Cassandra habang pigil na pigil niya ang kanyang maluha na huwag tumulo roon. Nasasaktan kasi si Sebastian. Sobra. Sa isip niya kasi, hindi naging matagumpay ang family dinner na iyon. Pumalpak iyon, kaya sobra siyang nalulungkot sa nangyari. Idagdag pang, ganun na lamang naging reaksyon ng kasintahan niya pagkatapos ng dinner. Kaya hayaan na lang niya muna ito sa gusto niya. At susuyuin niya rin ito pagkatapos. At sa ngayon ay, ang kanyang ama muna ang tatanungin niya tungkol sa mga naging reaksyon ng mga ito sa isa't isa. Dahil pakiramdam niya ay may alam ito. Seb, tama na. Aalis na ako. Parang tinusok naman ang aspira ng puso ng binata sa sinabing yun ng Cassandra. Dati naman. Dito ganun. Yumayakap ka agad dito sa kanya pabalik. Pero ngayon, talagang nanibago siya rito.
At kung di siya sasabihan ni Cassandra kung bakit, ang kanyang amang tatanungin niya tungkol sa bagay na iyon. Napahinga na lang ng malalim si Sebastian sa mga sandaling iyon, habang marahan ng kumalas mula sa mahigpit na pagkakayakap niya kay Cassandra. Mahal na mahal kita. Tandaan mo yan lagi. May mapait na ngiti sa mga labi ni Sebastian nang sabihin niya iyon rito. At mas lalo pang pumait ang ngiti niya roon nang hindi man lang nito nagawang sagutin iyon. At mabilis nang umalis roon. Mabilis namang sinundan nito ni Marcos kaya nang hinang napaupo na lang ang binata sa sementadong daan ng palasyo. At hinayaan ng tumulo ang mga luha niya roon habang nakatingin sa papalyong kasintahan na hindi niya alam kung bakit nagkakaganon bigla. Samantala, halos patakbo namang naglalakad si Cassandra palabas sa palasyo habang tumutulo ang kanyang mga luha. Dahil nasasaktan siya, gayon pa lang ay sobrang nasasaktan na siya para sa relasyon nila ni Sebastian, para sa kanilang dalawa. Dahil ang totoo niyan, alam kasi ni Cassandra ang sekreto ng pamilya ni na si Sebastian, lalo na ang sekreto ng ama nito, ang presidente ng bansa. Kasi noong congressman pa lang ang presidente dati, kung saan siyang na-assign sa intelligence noon, ay alam niya nang may mga katarantaduhan na itong pinapagawa. Graduate kasi sa PNP si Cassandra, kaya elite police din siya. At sa pagmamanman niya, nalaman niya may illegal na mga ginagawa ang presidente noon. Ang masakit pa doon, pinapatay ng presidente ang mga magulang niya noon dahil hindi tinanggap ni Cassandra ang pera para itigil ang investigation sa mga big time, illegal na gambling at mga sabong na itong nagmamahala, na ito siyang mastermind. Pero walang concrete evidence sa iyon. Kaya hanggang sa mga sandaling iyon ay ginagawa pa rin niyang lahat upang bigyan ng hustisya ang pagkamatay ng mga magulang niya. Habang mga kapatid naman niya ay doon niya na pinatira sa malayong probinsya patapos ang napakasagit na insidenteng iyon sa buhay niya. Ayon na kasing madamay pang mga ito. Dahil kahit pulis siya, wala siyang laban sa walang awang presidente ng bansa. Dahil kaya nitong paikutin ng pera sa anumang oras. Kaya hanggang sa mga sandaling iyon ay kinamuhian niya ito. Kinamuhian niya ito ng sobra-sobra. Pero may hangganan din ang lahat. Magkakaroon din ng hustisya ang pagkamatay ng mga magulang niya. Alam niya yon. Sa naisip ay napahagulo na lang tuloy ang dalaga habang mabibilis ang mga hakbang napapalayo sa lugar niya iyon. Paggoy mabilis niyang naitutok ang baril niya sa kotseng biglang huminto sa gilid niya. Kaya agad bumukas ang bintana ng driver's seat na iniluwanan ng Marcos na tinawag ni Sebastian kanina. Nakatas ang dalawang kamay nito at tila ba takot na takot sa pagtutok niya ng baril rito. Ma'am, huwag naman po kayong ganyan. Nakakatakot po kayo eh. Ihatid ko lang naman po kayo eh. Mabilis din namang naibaba ni Cassandra ang kanyang hawak na baril at masamang tinignan ito roon at maring nagsalita. Hindi na kailangan. Alam ko na kung saan ako dadaan. Hindi ako tanga at hindi ako bulag. Pero makalit pa rin ang driver dahil sumugot pa rin ito sa kanya ng, pero ma'am, hindi rin naman po siguro kayo manhid para hindi maawa sa amo ko, hindi po. Halata po kasing umiiyak siya habang kausap ako kanina, habang pinapaandar ko na po ang kotse. Sabi niya po na hanggat maaari ay pipilitin kitang sumakay dito para sa kaligtasan niyo po dahil gabi na. Baka raw pumapano kayo sa daan. Hindi naman sa mahinang tingin niya sa'yo kasi given namang pulis po kayo. Kaya ibig sabihin nun, kaya mo nga protektahan ang sarili mo. Pero sana naman po ma'am, kahit para kay Sir Seb lang, pumayag na lang po kayo na hatid ko po kayo. Please po, pagbigyan niyo na po ang amo ko. Kawawa eh, halatang mahal na mahal ka. Agad namang natigilan si Cassandra sa sinabi ng lalaki. Napaisip siya. Pagway marahas na nagpakawala siya ng isang buntong hininga roon bago sumakay sa kotse. At pagkapasok sa loob ay in-start niya nitong sasakyan bago sila umalis roon matapos nitong tanungin kung saan siya nakatira. Tahimik na nakalabas sila mula sa palasyo. Ngunit makaraan ng ilang sandali ay bigla na lang nag-ring ang cellphone nito sa dashboard at nang masilip nito saglit kung sinong tumatawag ay mabilis na nitong sinagot iyon. Hello, President? Mabilis namang nagpantigan ang mga tenga ng Cassandra pagkarinig niya nun. Paggoy nagtatagis ang mabagang na tahimik siyang nakakinig sa sinasabi ng driver ni Sebastian sa walang kaluluwang presidente ng bansa. Okay po, President. Teka lang po ibibigay ko muna sa kanya. Ma'am, sabi ng President ay gusto ka raw po niyang kausapin saglit kung pwede lang daw po. Nakangiting baling ng driver sa kanya sabay awat ng cellphone nito sa harapan niya. Kaya lihim na napahinga ng malalim roon si Cassandra at nanginginig sa galit na marahan niyang tinanggap ang cellphone nito
Sabay maring hinawakan ang cellphone ni Marcos at inilagay sa tenga niya bago maring nagsalita roon. Anong kailangan mo? Agad naman itong nagsalita sa kabilang linya na may diin ring tono ng boses. Layan mong anak ko, habang buhay, kahit anong mangyari. Huwag mo na siyang kausapin pa ulit. Layan mo na siya, Rodriguez, dahil kung hindi mo yan gagawin, mapapahamak ang kapatid mo. Buhay pa sila, hindi ba? Tinakas mo sila, hindi ba? Pero itong tatandaan mo, kesa kasuluk-sulukan ng mundo mo pa sila itago, matatagpuan at matatagpuan ko pa rin sila. Gagawin ko ang lahat upang mapahamak lang sila. Ngayon magpakabit ka na dahil kung hindi mo susundin ang sinabi ko, habang buhay mong pagdudusahan ang kamatayan ng mga inosenteng kapatid mo. At dahil sa sinabing iyon ay, agad humapdi ang bawat sulok ng kanyang mga mata at ilang sandali pa'y nag-uunahan ng sa pagpatak ang kanyang mga luha habang sobrang higpit ng pagkakahawak niya sa cellphone niya na nasa kamay niya. Bago ay nagsalita, walang hiya ka talaga kahit kailan. Wala ka talagang kiyan. Wala ka talagang puso. Hindi ko na alam kung anong klaseng utak meron ka. Wala kang puso. Wala. Mabubulok ka sa impyerno, President. Mabubulok ka. Ngunit isang malademonyong halakak lang isinagot nito sa kanya sa kabilang linya. Inoff na ang tawag pagkatapos. At matapos nitong may off ang tawag ay, mabilis na umalpas mula sa bibig niya ang isang malakas na gulhol roon na nagpapatunay na sobrang nasasaktan siya at wala siyang magawa kundi sundin ang utos nito alang-alang sa kaligtasan ng kapatid niya. Samantala, mabibilis ang mga hakbang na tinungo ni Sebastian ang komedor kung saan naroon pa ang kanyang ama. Ang kanyang kuya naman ay wala na roon dahil may importante daw pinuntahan. Lihim na rin siyang nagpasalamat dahil ibig sabihin nun ay makakapag-usap sila ng masisinan ng kanyang ama tungkol sa bagay na gusto niyang malaman mula rito. Dad, kailangan nating mag-usap. Wika kaagad ni Sebastian sa kanyang ama na ngayon ay tahimik na sumimsim ng wine mula sa rock glass na hawak. Agad naman itong ngumiti ng mapait roon at tila punong-puno ng lungkot ang mukha na nagtanong sa kanya. Tungkol ba ito sa kasintahan mo? Kung tungkol ito sa kasintahan mo, pasensya ka na iho. Pero ngayon pa lang, sinasabi ko na sa'yo na sana'y kinilatis mo muna yung mabuting pagkatao niya. Pina-background check mo muna siya kahit pa sabihing pulis siya. Dahil hindi lahat ng pulis ay mabubuti. Meron ding masasama, tulad niya. Agad na natigilan si Sebastian sa sinabi ng kanyang ama. Kaya kumabog ng malakas ang kanyang dibdib sa sobrang kaba ng magsalita na siya. Ano po ang ibig niyong sabihin, Dad? Mabilis naman itong umiling-iling roon at tumutulong maluwang nagsalita. Hindi ko pa muna masasabi ngayon, Iho. Bukas na siguro masasabi ko sa iyo ang totoo. Dahil sa ngayon, sobrang bigat ng aking dibdib para sabihin sa iyo ang buong katotohanan. Pero ang may papayo ko lang sa iyo ngayon ay, huwag mo nang tangkain pang kausapin na yung walang pusong nobya. Dahil ngayon pa lang sinasabi ko na sa iyo, hinding-hindi mo magugustuhan ng sasabihin ko laban sa kanya. Hinding-hindi, Iho. Hinding-hindi. Anit at humagulo na roon. Mabilis naman siyang pumunta sa ama at napaawang na niyakap nito ng mahigpit upang pakalmahin at pagkuhay ng salita. Dad, kahit malit lang na detalye, kahit ang iba, ang bukas niyo na pong sabihin sa akin. Basta mabigyan niyo lang po ako ng malit na detalye. So dapat ko talagang malaman. Please, Dad. Just tell me. Ano ba talagang meron? Ano yun, Dad? Ano? Sunod-sunod na tanong niya rito. Dahil desperado na talaga siyang malaman ng totoo. At sa mga sandaling iyon, ay mahinang sumagot ang kanyang ama sa kanya. Anak, ang babaeng iyon, ang pumatay sa iyong ina. At doon, sa mga oras na iyon, ay parang bombang sumabog iyan sa pandinig niya. Kaya mabilis niyang niyakap ng sobrang higpit ang kanyang ama, habang humahagulo roon ng malakas. Dahil hindi siya makapaniwala sa nalaman. Ang babaeng lubos na minahal niya, ay siya palang pumatay sa kanyang ina. Hindi niya yata malundok ang katotohanan iyon. Kaya inilabas na lang din binata ang lahat ng pagkamuhi at sakit na namuhay sa loob ng kanyang dibdib sa mga oras na iyon para kay Cassandra, para sa babaeng pinakamamahal niya. Pero sa mga sandaling iyon ay hindi alam ni Sebastian na unti-unti na palang umingisis na malademonyo ang kanyang ama dahil nararamdaman na nito na sa pangalawang pagkakataon ay magtatanggumpay na naman siya sa isa pang balak niya, ang paglayo ng mga landas ng anak niya at ang pulis na iyon dahil nakikita niyang magiging sagabal ito sa lahat ng pangarap niya at baka ito pang magiging dahilan upang kamuyan siya ng anak niyang si Sebastian dahil ang totoo
Siyang nagpapatay sa sarili niyang asawa na ina na Cedric at Sebastian. Siyang tunay na may gawa niyon para sumikat at magmukhang kawawa, para makuha niyang simpatsya ng publiko dahil namatay ang asawa niya sa public service. Pero ang totoo ay, na-frame niya lang ang mga pulis noon na nag-investigate sa kanya. Pero siya mismo nagpapatay sa asawa niya para makuha ang simpatsya at awa ng matao at sumikat siya. Dahil may kabit naman talaga siya sa mga panahong iyon at alam na ng asawa niya, kaya habang gumagawa siya ng paraan para mawala na sa landas nila ng kabit niya noon. Dahil ang gusto niyang ipilit sa First Lady if ever manalo siya bilang presidente ay ang kabit niya mismo. Lakas kasi sa akin ng babaeng yun. At ang ina nila ay naging asawa ko lang dahil sa walang kwentang arranged marriage na yun noon. Nagagalit na bulong ng presidente sa kanyang isipan. Pero ang effort niyang iyon ay wala ring saysay. Dahil hindi nangyari pa yun kasi hindi raw matanggap ng sikmura ng kabit niya na pinatay niya ang kanyang asawa. Para lang rito, iniwan din siya nito kaya pinapatay niya rin ito. At masaya na rin naman siya kahit papano dahil nangyari ng plano niya. Naging presidente na siya ng Pilipinas at ngayon ay may buong plano na naman siyang dapat ulit magtagumpay. At iyon ay ang isipin ni Sebastian na totoong sinabi niya rito. At iyon ang dahilan kung bakit bukas siya pasasabihin ng lahat rito. Dahil sa gabi iyon mismo ay gagalawin niya ulit ang pera niya. Gagamitin naman niya ang lahat ng connection niya upang magawa ng peking ebidensya ang pagkamatay ng kanyang asawa. At sisiguraduhin niyang si Sebastian lang makakaalam nun. Dahil baka pag nakita yun ni Cedric ay baka mabuliyaso pa. Dahil alam nito kung anong peking ebidensya at anong hindi dahil para silang ginagalawang mundo. At naranasan nito yun mula sa mga kalaban nito sa politika. At si Sebastian ay wala pang kalam-alam tungkol doon. Kaya alam niyang mabilis niya itong mapapaniwala sa mga ebidensyang ipapakita niya. Kunwari rito bukas na bukas din. At alam niyang simula bukas ay tuluyan nang mawawala sa landas nilang mag-ama ang nobya nitong si Cassandra. 6 years later. Seb, kumusta ang pakiramdam mo? Naka-overcome ka na ba sa sobrang kaligayahan dahil sa pagkapanalo mo bilang bagong presidente ng bansa? Natawa naman ng mahina si Sebastian sa sinabing iyon ng kanyang kuya Cedric at masayang inakbayan nito roon sabay sabing, sa totoo lang hindi pa talaga kuya. Hindi pa rin talaga ako makapaniwala. Kasi di ba, hindi ko naman talaga linya ito noon. Hindi ko naman talaga linyang politika. Pero magmula nang mamatay ang daddy, itong nangyari. Tinuruan mo na ako sa mga kalakaran ng mundo niyo ni daddy. Tapos sinabi mo pa na mas may potensyal ako na sumunod sa posisyon niya dahil nakikita mo yan sa akin. Habang pinag-aaralan ko pang maigi ang mga pamamaraan ng politika noon. At dahil biglang nagka-nervous breakdown ka. At wala na talaga akong choice kundi ako na lang sumunod sa yapak niya. Dahil may tiwala ka naman sa kakayanan ko. Kaya sinunod ko na lang ang gusto mo. Kaya ito ako ngayon. Naging presidente na ng bansa natin. Nanalo na sa awa ng Diyos. Pero hindi ko lang alam kung kaya ko bang responsibilidad na ito. Kung kaya ko bang pangalagaan ang buong bansa gaya ng pangangalaga ni Dad sa kapanahunan niya noon. Nakangiting tinapik naman kaagad ni Cedric ang balikat niya sabay sabing, lahat ng bagay may rason. Kaya ibig sabihin nun, may rason ng Panginoon kung bakit ka raw pinili niyang manalo sa eleksyon. Para siguro mabigyan mo ng masaganang pamumuhay ang mga tao sa ating bansa. Total, mawain ka pa sa akin eh. Mana ka kasi kay mami. Kaya may dahilan din kung bakit ka napili ng mga tao. Kasi may tiwala sila sa'yo. Kaya sana, ipakita at iparamdam mo sa kanila na karapat-dapat ka sa posisyon na iyan. Karapat-dapat kang maging ama ng ating bansa. Kaya magpakatatag ka lang. At huwag kang mag-alala. Kung kailangan mo ng tulong, nandito lang ako. Hindi kita pababayaan. Huwag kang mag-alala. Nakangiting tumangutango naman kaagad si Sebastian roon matapos siyang marinig ang payo ng kanyang kuya Cedric. Pagkuway nagsalita siya. Salamat kuya. Wika niya na agad na sinagot nito na walang anuman. Iniwan na siya nito pagkatapos dahil may importante raw itong lakad roon. Kaya naiwan na lang si Sebastian na nakatayo sa balcony ng kanilang sala at tahimik na sumimsim ng wine roon habang may mapait na ngiti sa kanyang malabi na nakatingala sa malabituing kalangitan ng gabing iyon. Pagway hindi niya maiwasang alalahanin ang kanyang ama. 6 years ago ay inatake ito sa puso kaya namatay ito kaagad dahil di na nila naagapan pa iyon. Sobrang lungkot niya ng mga panahong iyon. Lihim na nga siyang naging malungkot dahil sa tuluyang paghiwalay nila ng landas ni Cassandra. Tapos namatay pa ang kanyang ama. Kaya lubhang napakasakit kay Sebastian ang nangyari. At oo,
Kahit alam niyang si Cassandra ang pumatay sa kanyang ina. Base sa ipinakitang ebidensya noon ng kanyang amay, di pa rin niya iwasang isipin nito halos minuminuto. Kaya namumuhi na rin siya sa kanyang sarili dahil sumisigaw pa rin ang katotohanan na mahal pa rin niya ang babaeng pumatay sa kanyang ina. At sa isiping iyon ay naging dahilan upang bumigat biglang pakiramdam ng binata at napabulong na lang sa kanyang isipan. Cassandra, bakit mo pa kasi nagawa yun? Sa lahat ng pwede mong patayin ay mami ko pa. Kahit pa sabihing hindi mo sinasadya yun, pero ganun pa rin. Pala mong kumitis sa buhay ng pinakamamahal kong ina. Bakit pa kasi kayo nag-investigate kay daddy? Mabuti naman siyang tao. Wala siyang ginawang masama. Naging mabuti siyang ama ng bansa. Tapos pinagdududahan yung aking ama noon. Malinis naman ang papeles at background papers niya sa mga politika. Kaya bakit, Cassandra? Bakit ka pa kasi nandun? Alam kong hindi kita dapat patawarin. Hindi na kita dapat iniisip pa. Pero wala eh. Nasa iyo pa rin ang damdamin ko. Nakakatawa, hindi ba? Mahal ko pa rin ang pumatay sa pinakamamahal kong ina. Pero alam ko kahit anong mangyari ay hindi na natin may babalik pang nakaraan. Dahil milamat niya iyon. At malay ko naman na may asawa ka na ngayon. Sa loob ba naman ng 6 na taon, hindi ba? Kaya imposible talaga. Kaya panahon na siguro para kalimutan kita. At alam kong makakalimutan talaga kita. Kasi magiging busy na rin naman ako pagkatapos nito eh. At gagawin kong lahat upang magiging karapat-dapat ako sa posisyon nito. Na walang iniisip kundi ang trabaho ko bilang ama ng bansang ito. Kaya mula ngayon, kakalimutan na kita, Cassandra. Kakalimutan na kita. May mapait na ngiti sa kanyang mga labi na wika ni Sebastian sa kanyang isipan. Pagka ay pumasok na siya sa loob at bumuntong hininga lamang ng malalim roon. Ngunit kung inakala ni Sebastian ay tuluyan niya nang makakalimutan si Cassandra matapos ang gabing iyon ay nagkakamali pala siya. Dahil makalipos ang 2 buwan, ay natigilan lang siya bigla nang mapanood niya sa balita at nakita niyang habulan ng nangyari sa isang lugar sa Maynila. At may babaeng pulis na natamaan dahil ganun na lamang ang gulat niya nang makilala kung sinong nabaril at kasalukuyan ilagay sa stretcher papasok sa ambulansya. Cassandra? Mahinang bigkas ni Sebastian sa pangalan nito habang kumakabog ng malakas ang dibdib niya. Dahil sa kaba habang nakatulalang nakatingin sa TV nila, ganun pa man ay pinigilan pa rin niya mag-react. Bagkus ay malalakas ang tahip ng dibdib niya nang tawagin niyang assistant niya kaagad. Hello, Ariana. I want you to see what happened to that police woman right now. Naman siya sa balita ngayon sa TV. Go there and do some investigation. I-check mo na rin ang lagay ng iba pang mga pulis na nasugatan, lalong-lalo na ang kalagayan ng babaeng pulis na yon. Maotoridad na wika ni Sebastian at tila nang hinang buong katawan na hinintay niya ang mga resulta ng investigasyon nito. At kinabukasan nga ay labis na ikinagulat niya ang sinabi ng kanyang assistant. Mr. President, may bank robbery raw po palang nangyari. At nasa isang critical condition na po yung babaeng pulis. Cassandra Rodriguez po ang pangalan niya, single mother for 6 years at may anak siya na 5 years old, sir. Biglang nanlaki ang mga mata ni Sebastian sa nalaman. Kinabahan siya. Kaya agad siyang sumagot rito ng, Okay, Ariana, I want you to bring her child to me as soon as possible. Mariin at kinakabang utos niya rito. At ilang oras pang ang lumipas ay naroon na sa palasyong Malacanang ang bata at mugto ang mga mata nito. Dahil marahil sa matinding pag-iyak dahil sa kalagayan ng mami nito. At parang nanlambot bigla ang buong katawan ni Sebastian dahil hindi may kakailang. May resemblance siya sa mukha ng bata at higit sa lahat, pati ang mga mata nito ay napansin kaagad niyang parehong-pareho sa kanya. Hikbi-hikbi namang tumingin ang inosenteng magandang mukha nito. Sa kanya sabay sabing, Sino po kayo? Pinigilan ni Sebastian ang mapaluha dahil kahit isinisigaw ng isipan niya na hindi niya anak ang batang babae ay pilit na sinasabihan siya ng puso niya na anak niyang batang iyon. Ganun pa man ay sumagot na lang muna siya sa paslit. Ako ang presidente ng bansa, Iya. Patutulungan kita kung anong gusto mo. Halos matunaw ang puso na wika ni Sebastian rito. At naging dahilan yata ang sinabi ni Sebastian para mapaiyak ang bata roon at sinabing, Mr. President, please, can you help my mom leave? Umiyak na pakiusap nito sa kanya. Kaya mabilis niya itong niyakap ng mahigpit dahil sa sobrang awa rito. Pagko ay sinabi niya, Of course, child. I'll help your mom. I'll help her for you. Kaya dito ka lang muna at pupuntahan ko muna ang mami mo doon sa ospital, ha?
Dito ka na rin muna pansamantalang patitirahin ng mga kapatid ng mami mo para mabantayan kanila, ha? Would that be okay with you? Umiyak naman at tumango kaagad ang bata at niyakap siya. Pagway pinasundo niya na ang mga kapatid ni Cassandra mula sa bahay ng mga ito. At matinding pag-uusap muna ang nahanap bago niya nakumbinsi ang mga ito na doon na muna para mabantayan ang bata dahil wala naman siyang gagawin masama sa mga ito. At isa pa, ay pupunta niya si Cassandra para tulungan. Kaya sa huli ay pumayag na rin ang mga ito. Binigyan niya muna ng private CP number ang bata at sinabi niyang pag may kailangan ito sa kanya ay tawagan lang siya nito sa numerong iyon. Pagway tinawagan niya na nga ang mga connection niya sa ospital na iyon para mapadalhan ng mga masustansyang pagkain si Cassandra at para mabigyan ito kaagad ng agarang gamot. At matapos nitong maopera, sinagot niya na iyon lahat. Iyon ang nangyari. At habang nagmamaneho ang kanyang driver at pinapaligiran siya ng mga bodyguards niya na nasa ibang sasakyan rin ay hindi niya maiwasang sulyap-sulyapan ng kanyang palad ang isang malit na lagay ng hinahawakan niya na may buhok ng batang babae na marahil niyang kinuha mula sa ulo nito kanina. Pagway bumulong si Sebastian sa kanyang isipan. Malalaman ko rin ang totoo, Cassandra. Malalaman ko rin. Determinadong wika ng binata sa kanyang isipan. Bigla na lamang nalaki ang kanyang mga mata nang biglang pumreno ang kanyang driver dahil muntik na raw itong mabangga roon. Kaya mabilis siyang lumabas ng kanyang kotse para lang magulat nang makita kung sino ang kamuntikan nilang mabangga. Marcos? Yun lang ang tanging nasambit ni Sebastian bago niya ito inyayayahang sumakay sa kanyang sasakyan para mapag-usapan nila kung bakit bigla itong umalis sa serbisyo nang namatay ang daddy niya noon at ang revelasyon nito kung bakit ay agad na nagpalaki sa kanyang mga mata. Anong sabi mo? Marahang tumango naman ito sa kanya roon at nagsalita ulit. Totoo po yun, sir. Sep. Ay, Mr. President pala. Tinakot pa ako ng ama niyo ng gabing iyon na kasama ko si Madam Cassandra kasi narinig ko po ang mga sinabi ni Ma'am Cassandra noon sa kanya eh. At alam niya iyon. Kaya nang isoli ni Ma'am Cassandra ang cellphone ko matapos siyang umiyak. Nang umiyak roon ay pinagbantaan na ng ama mo ang buhay ko. Sabi niya sa akin noon, subukan ko lang daw tumakas at sabihin ang lahat ng nalaman ko at sabihin sa'yo. Mamamatay daw po ako. At gagawin niya rin daw sa akin ang ginawa niya sa mga magulang ni Ma'am Cassandra at sa ina ninyo. Agad na napasinghap ng malakas si Sebastian sa nalaman. Pagway ng hinang na pagbigas siya roon na hindi yan totoo. Malungkot na umiling-iling naman si Marcos roon at nagsalita. Totoo po yun. Kaya nang namatay ang ama niyo. At alam ko naman pong pagsarado ng puso mo para paniwalaan ako dahil sabi mo nga may ebidensyang ipinakita ang iyong ama sa'yo na ginawa ni Ma'am Cassandra. Kaya umalis na lang ako. Kaysa araw-araw ako mamuhay roon kasama ang konsensya ko. Pero ngayon, alam kong panahon na para sabihin sa iyo ang buong katotohanan. Dahil nagkita po tayong muli. Kaya heto po ang ebidensya ko. Sa loob ng 6 na taon ay dala-dala ko po yan. At umaasang darating ang araw na magagamit ko yan para ipaglaban ko kung anong tama. Kaya heto po, pakinggan nyo na lang po ang lahat na naka-autosave ng mga recordings dyan sa tawag ng ama mo noon at ni Ma'am Cassandra. At ang pakipag-usap ko sa iyong ama pagkatapos. Iyon ang nangyari. Pinakinggan ng mabuti si Sebastian ang lahat ng iyon. Pagway halos hindi siya makahinga ng maayos sa lahat ng narinig niya roon. Pagway tumutulo ang mga luhang tinawagan niyang kuya niya at pinarinig ang lahat ng iyon. Pagway sinabi niya rito, Kuya, sa drawer ko may mga papeles doon tungkol sa ebidensyang sinasabi ni Dad noon na kung saan iyon raw ang ebidensya ni Cassandra ang pumatay kay Mami. I-check mo yan at busisihin mo kung talagang tunay yon o peke. Halos hindi yun lumabas mula sa bibig ni Sebastian at nanghinang pumikit na roon at ilang sandali pa'y dumating na sila sa ospital kung saan naroon si Cassandra at nakakonfine na raw. Pagkuhay mabilis niya ng pinadna test ang buhok ng bata bago siya dumiretso sa hospital room ni Cassandra at may mapait na ngiti sa mga labing pinagmasdan nitong mabuti roon habang may butil sa mga luha na nag-uunahan sa pagpatak patungo sa magkabilang pisngi niya ng mga sandaling iyon. Natutulog ito. Mahimbing na natutulog. May mga sugat na ito sa mga braso at malit na sugat sa mukha nito at napasabi siya sa kanyang sarili. Mabuti nga itong pulis at napakatanga niya para isipin masama ito dahil lang sa niniwala siya sa kanyang ama. Hinaplos niyang pisngi nito ng marahan. Tulog na tulog ito roon. Cassandra, I'm sorry. I'm really sorry. Gagawin kong lahat para mapatawad mo lang ako.
pangako. Gagawin kong lahat para mapatawad mo lang ang isang gagong tulad ko. Ani at marahang hinawakan ang kamay nito bago masuyong hinalikan niyon. Marahang namulat ang mga mata ni Cassandra. Pagway tahimik niyang pinagmamasdan ang paligid. Nasa isang silid siya ng ospital. Inalala niyang nangyari. Oo nga pala, nabaril siya. Yun ang huling inaalala niya bago siya nawala ng malay. Gising ka na pala. Ganun na lamang ang panlalaki bigla ng mga mata ni Cassandra nang marinig niyang napaka-familiar na boses na iyon ng isang lalaki. Kaya mabilis siyang tumingin sa pinanggalingan ng boses na iyon at mas nanlaki ang kanyang mga mata nang makumpirma niyang si Sebastian nga iyon. At si Sebastian nga ang nag-isang lalaking inakulay niya noon ng buong pusong pagmamahal. Ang ama ng anak niyang si Moira. Ang lalaki hanggang ngayon ay mahal pa rin niya. At ang lalaking hinirang ng buong pangulo ng bansa. Palunok siya agad ng sunod-sunod sa kanagsalita. Bakit ka nandito? Anong kailangan mo? Agad naman itong lumapit sa kanya at tumutulong mga luwang hinawakan ang kamay niya ng marahan bago nagsalita. Alam ko ng lahat. Sa loob ng 24 oras na pagkakatulog mo dito ay maraming nangyari. Nalaman ko na si Dad palang tunay na pumatay sa mami ko. Nalaman ko din na frame lang kayo ni Dad noon habang nag-investigate kayo sa kanya. Nalaman ko rin na anak ko si Baby Moira. Na anak natin siya. Nabuntis ka na pala nung magkahiwalay tayo ng landas sa isa't isa. Kaya sa lahat ng iyon, sorry. Sorry Cassandra. Sorry dahil naniwala ko kay Daddy agad. Sorry dahil hindi kita binigyan ng pagkakataong magpaliwanag. Sorry dahil hinayaan kong buhayin mo mag-isang anak natin. Ang anak ko. Sorry dahil ikaw lang nagsakripisyo sa kanya. Sorry dahil iniwan ko kayong mag-ina. Sorry Cassandra. Sorry. God. I'm really very sorry for everything. I admit I was being jerk 6 years ago. I was being a total dodgy bag that time. And all I can do now is to say sorry. Kasi hindi pa rin natin mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng mga magulang mo. Kasi di na natin may papakulong si Dad. Ang tanging magagawa ko lang ngayon ay ang mga maliit na bagay na magpapatunay na si Dad ang may sala sa lahat. Na isa rin siya sa mastermind sa lahat ng mga gambling at underground business noon. Yun ang tanging magagawa ko. Yun lang. Hagulo ni Sebastian, kaya agad siyang napaiyak rin doon at marahang inabot ang pisngi nito, sabay mahinang nagsalita. Malaking bagay na yan para sa akin, Mr. President. Malaking bagay na yan. At maraming salamat dahil nalaman mo ng lahat at gagawin mo na ang nararapat. Sapat na yan sa akin at wala na akong hilingin pa sa'yo. Pinapatawad na rin kita, Mr. President. Pinapatawad na rin kita. Mabilis naman siyang niyakap ng marahan ni Sebastian roon. At halatang masayang nagsalita. Thank you. Thank you so much. My future First Lady. Mabilis na nanlaki ang mga mata ni Cassandra sa sinabi nito. Sabay marahang kumalas rito at nagsalita. Anong ibig mong sabihin? Masayang ngumiti naman ito sa kanya at masayang nagsalita roon. Ang sabi ko, thank you. Thank you so much. My future First Lady. Agad namang pinaikot ni Cassandra ang kanyang mga mata. Paitaas. At sumagot. Alam kong yan ang sinabi mo. Hindi ako bingi. Ang ibig kong sabihin ay, bakit? Bakit future First Lady ang sinabi mo? Okay ka lang ba? Baka naman nagdideleryo ka lang. Nang lagnat dyan. At kung ano-ano naman ang pinagsasabi mo tulad ng panliligaw mo bigla sa akin noon. Sino ba namang mag-aakala nun, di ba? Nagtatalo pa tayo isang araw tas kinabukasan. Nanligaw ka na. Pairap na sinabi ni Cassandra kay Sebastian na ikinatawa nito kaagad ng mahina roon. Nahalatang naaliw sa sinabi niya. Pagway nakangiting sumagot na ito roon. Grabe naman to. Kantsawera ka ha. Kung di lang kita mahal dyan eh. I mean, kung di lang kita, mahal pa rin. Agad namang namula si Cassandra sa kakornehan ni Sebastian at kunwari ay umismid roon bago sumagot. Di mahal rin kita. Mahal pa rin pala kita. Natawa ulit ito ng mahina roon. Pero halata namang kinikilig na ito roon. Well, actually pati pa rin pala siya. Nais na lang tuloy mapatampa ni Cassandra sa kanyang noo sa naisip. Pagway nagbalik sa kasalukuyan ang paglalakbay ng kanyang diwa nang marinig niyang nagsalita ulit si Sebastian roon. Kinagaya mo lang yata ako eh. Wala ka talagang originality. Kunwari nagtatampo pang wika nito kaya natawa na lang siya roon. At kunwari din ay tinatarayan nito. Ganon. O sige, binabawi ko ng sinabi ko. Hindi na pala kita mahal. Ayaw na rin pala kita makasama ulit habang buhay. O ayan ha, binabawi. Pero hindi na naituloy ni Cassandra ang kanyang gustong sabihin.
Dahil bigla na lang siya nitong pinatahimik roon sa pamamagitan ng paghalik nito bigla sa kanyang mga labi. At sino ba naman siya para umakto roon na ayaw niya sa ginawa nito eh. Kung ang totoo naman ay miss na miss niya rin ito. Kaya marahan siyang pumikit roon at may ngiti sa mga labing tinugon ang halik nito. Hanggang sa mga sandaling iyon ay pareho pa rin ang epekto sa buong sistema niya. Mahal kita, Cassandra. Bulong ni Sebastian sa pagitan ng mga halik nila na agad niyang sinagot ng mahal na mahal din kita, Seb. Mahal na mahal din kita. Ikinasal sina Sebastian at Cassandra sa simbahan. At syempre pa, ang flower girl nila ay ang baby girl nila na si Moira. Naroon din ang lahat ng mga kasamahan at mga kaibigang pulis ni Cassandra. At matapos nilang ikasalay, doon na sila nanirahan sa palasyo kasama sina Cassandra bilang first lady niya. At kasama ang pinakamamahal na anak nila. At doon, maligaya silang nagsama sa piling ng isa't isa. At dito na nga po nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli, anong yun natutunan sa ating kwento? Magbigay ng komento sa ibaba. Maraming salamat po. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.